Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 53 hanggang 59. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang unang anyo ng Nine Dragon War Sovereign Technique, ang Spirit Serpent Form, ay orihinal na idiniin sa pagpapahintulot sa fleshly body ng cultivator na dagdagan ang lakas nito habang pinapa-natural wing flexibility at liksi ng katawan tulad ng mga Spirit Serpent. Ngayon, habang ang maliliit na itim na sawa na gumagalaw ay sumasalamin sa mga mata ni Alvin, tila may nag-apoy ito. Ngayon ay bigla siyang naliwanagan sa mga bagay na hindi niya maintindihan noon. Bang! Tila biglang napuno ng karunungan at kaliwanagan, bahagyang nanginginig ang katawan ni Alvin habang nakapikit at ipinapaikot ang paraan ng mental cultivation ng Spirit Serpent Form. May bahid ng pangunawa, nagsimula siyang maglinang. Ang gabing ito ay tiyak na magiging walang tulog na gabi para kay Alvin. Ang kanyang isip ay ganap na sumanib sa mga pagbabagong nangyayari sa loob ng kanyang katawan. Ang pagtaas ng dugo sa isang nakakatakot na bilis. Ang katawang laman ay dumaan pa sa isang matinding metamorphosis. Si Alvin mismo ay hindi alam kung gaano katagal siya nagtanim hanggang sa isang sinag ng sikat ng araw ang dumaan sa bintana at bumaba sa kanya. Noon lang siya nagising. Ngayon lang napansin ni Alvin na ang mga damit sa kanyang katawan ay sobrang marumi. Isang likidong katulad ng itim na langis ang umagos palabas sa kanyang buong katawan. Ito ay sobrang malagkit at malansa. Nagtanggal siya ng damit at naupo sa loob ng bath barrel bago naglinis ng katawan ng buong lakas. Pagkatapos maglinis, kinuyam niya ang kanyang mga kamao, bahagyang gumamit ng kaunting lakas. Biglang inangat ni Alvin ang kanyang ulo. Hua! Sa itaas niya, yumanig ang puwersa ng langit at lupa bago naging tatlong sinaunang mammoth silhouette. Sila ay lubhang parang buhay. Bahagyang binabawasan ang dami ng lakas na ginawa, nawala ang isa sa mga sinaunang mammoth silhouette. Sa muling pagbabawas ng kanyang lakas, isa pang sinaunang mammoth silhouette ang nawala. Perpekto! Biglang tumayo si Alvin at nagpalit ng damit. Hindi maiwasang mapuno ng mga ngiti ang kanyang ekspresyon. Nagtagumpay siya. Bago ang clan martial meet, maayos siyang nakapasok sa ika-9 na antas ng body tempering stage. Nagtataglay ng lakas ng tatlong sinaunang mammoth. Ang nakatutuwang teorya ng Rebirth Martial Emperor ay ganap na natupad. His. Isang tunog ang pumasok sa kanyang tainga nang ang maliit na itim na sawa ay nagbagong anyo sa isang kidlat, nakapulupot sa palso ni Alvin, at nagsimulang tumango patungo sa kanya. Ang mga kilos ng maliit na itim na sawa, sa mga mata ni Alvin, ay tila naghahanap ng kredito para sa kanyang tagumpay. Pagkatapos ng clan martial meet, ibibili kita ng masarap na makakain. Bahagyang hinimas ni Alvin ang katawan ni Little Black habang bahagya itong ngumiti. Pumikit si Little Black na may ekspresyon ng kasiyahan. Umalis ka na, hindi ka namin tinatanggap dito. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Kelly mula sa labas na may bahid ng galit. Nadistorbo ang mukha ni Alvin. Mula nang magsimulang sundan siya ni Kelly, ito ang unang pagkakataon na narinig niya itong magsalita ng may ganoong tono. Halatang may nagpagalit sa kanya. Matapos buksan ang pinto ng kanyang silid, naglakad palabas si Alvin ng mabagal. Sa isang sulyap, napansin niya ang dalawang kabataang nakatayo sa pintuan ng patio. Ang isa sa kanila ay mismong ang kabataang nakasuot ng kulay abo noong una. Ang paghiling ni Kuya na sundan mo siya sa martial arts practice field ay mataas ang tingin niya sa iyo. Naging magalang na ako sa iyo, ngayon huwag mong ipilit ang swerte mo. Ang ibang binata na nakaberdeng damit ay tumingin kay Kelly, bahagyang nagalit dahil sa kahihiyan. Young Master. Ngunit sa mga mata ng dalaga, tanging ang Young Master nakakalabas lang ng kanyang silid sa malalaking hakbang ang mahalaga. Malungkot ang mukha ng binata na nakaberdeng damit nang sumigaw siya sa mahinang boses, kinakausap kita. FK off. Malamig na winalis ni Alvin ang binata na may berdeng damit gamit ang kanyang tingin, ang kanyang boses ay naglalaman ng bakas ng nagyayelong lamig. Nililigawan mo si kamatayan. Naging malamig ang tingin ng binata na nakasuot ng berde at papasok na sana siya sa looban upang labanan si Alvin. Smack!
Sa sandaling ito, bumaba ang kamay ng kabataang nakasuot ng kulay abo sa balikat ng binata na nakasuot ng berde, na nagpatigil sa kanya. Ang naka-gray na kabataan ay tumingin kay Alvin sa isang mapagkunwari na paraan habang siya ay walang pakialam na sinabi, hindi ka karapat-dapat para sa kanya. So ibig mong sabihin karapat-dapat ka? Tumawa si Alvin. Nakilala na niya ang mga taong mayabang noon, ngunit hindi kailanman isang taong mayabang sa ganitong lawak. Kumikislap ang mga mata ni Alvin habang nagbabantang sinabi, syempre. Ako, si Alvin, sa edad na 18 taong gulang, ako ang pangalawa sa pinakamalakas sa nakababatang henerasyon ng clan. Paano mo ako, isang walang pinag-aralan na bumpkin, may kukumpara sa akin? Anak, kung matino ka, bilasan mo at umalis sa tabi niya. Pangalawa. Kung ang isang tao ay hindi nakakaalam ng mas mahusay, pagkatapos na makita kung gaano kabastos, iisipin nilang ikaw ay numero 1. Kaya't lumalabas na ikaw ay numero 2 lamang. Tumawa si Alvin. Say what you want, but in the clan martial meet, I will certainly draw my 3-foot blade with your blood. Huwag mong isiping mababawasan mo ang iba dahil lang nalampasan mo na ang ika-9 na level ng body tempering stage. Ang core formation stage ay simula lamang ng landas ng martial daw. Sa kasalukuyan, isa ka lang ordinaryong martial artist. Pinagtawanan siya ni Alvin bago umalis kasama ang kabataang nakaberdeng damit. Nanliit ang mga mata ni Alvin at isang malamig na liwanag ang sumilay sa loob. Basay ng dugo ang kanyang 3 talampakang talim. Young Master, nakalusot ka ba? Bahagyang nagulat si Kelly. Oo, kaka-break ko lang. Bahagyang ngumiti si Alvin habang tumatango. Kelly, anong nangyari kanina? Nagtanong si Alvin. Hinihiling nila sa akin na pumunta sa martial arts practice field kasama nila. Tinanggihan ko sila, kaya ang kabataang nakasuot ng berdeng damit ay patuloy na ginugulo. Habang binabanggit ang kanilang dalawa, kumislap ang mga mata ni Kelly na may bakas ng pagkasuklam. Sa susunod, hindi mo na kailangang pakialaman ang mga walang kwentang taong tulad nila. Huwag mo na lang silang pansinin. Ngumiti si Alvin. Sige, young master. Tutulungan ko si Madam sa kusina. Tumango si Kelly bago nag-transform sa isang bugzo ng hangin at pumasok sa kusina. Sa panahon ng almusal. Alvin, tiyak na babarilan ka ni Alvin sa clan martial meet. Mag-ingat, paalala ni Rosa kay Alvin. Alam ko, inay, sagot ni Alvin na may walang pakialam na ekspresyon. Huwag isipin na dahil lang sa pinatay mo si Gian sa Fresh Breeze Town ay maaari kang kumilos ng marahas. Bagamat si Gian ay isang martial artist sa unang antas ng core formation stage at nagtataglay ng lakas ng 2 sinaunang mammoth, dahil sa mga limitasyon ng kanyang martial skills, ang kanyang lakas ay hindi kahit kalahati ng kay Alvin, patuloy ni Rosa. Bahagyang ngumiti si Alvin. Natural na alam niya ang lahat ng ito. Siguro kapag umatake si Gian, ang kanyang pangkalahatang estado ay magiging katulad ng kay Alvin, na parehong mga first-level core formation martial artist at sa makatuwid ay nakakakuha ng puwersa ng langit at lupa, na nagiging 2 sinaunang mammoth silhouette. Gayunpaman, dahil sa pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga kasanayan sa militar, sa isang ulo sa labanan, maaaring patayin ni Alvin si Gian sa isang galaw. Kung si Alvin ay nag-circulate ng kanyang defensive martial skill, makakatayo lang siya doon. Kahit nasaktan siya ni Gian hanggang sa bumagsak siya dahil sa pagod, hindi makakasakit si Gian kahit isang buhok sa kanyang katawan. Kung ipapalibot ni Alvin ang kanyang diskarte sa paggalaw, makakain lamang ni Gian ang kanyang alikabok. Ito ang eksaktong pagkakaiba sa mga kasanayan sa militar. Kung mas mataas ang ranggo ng martial art, mas mahusay ang kakayahan nitong ganap na may sigawa ang lakas ng buong katawan ng cultivator. Bahagyang ngumiti si Alvin. Tulad ng nakita ni Rosa, hindi siya nag-aalala at nagpupumilit na gawin ang mga bagay sa kanyang sariling paraan. Kelly, bilasan mo at akitin mo siya. Mabilis na nagpasya si Rosa na tulungan si Kelly. Madam, naniniwala ako sa young master. Ang batang babae ay sumagot ng isang pangungusap na nagpapakita ng kanyang pagtitiwala kay Alvin. Nagtataka talaga ako kung anong magic potion ang ibinigay sa iyo ni Alvin. Walang magawang ekspresyon si Rosa. Nay, huwag kang mag-alala at maging mapayapa.
Hahayaan lamang ng iyong anak na matalo ang iba. Siya mismo ay hindi magdurusa. Pagkatapos ng clan martial meet, ibabalik ko ang premyo para sa kampyon at hayaan mong makita ito ng maayos. Pagkatapos kumain, iniwan ni Alvin ang maikling linyang ito bago umalis kasama si Kelly. Tumuloy sila sa martial arts practice field. Young master, si Sister Stacy. Sa daan, nakasalubong nilang dalawa si Stacy. Naging 3 ang dalawa. Sa clan martial meet, ang 30 bagong advanced na inner court disciples ay makikipagkompetensya sa iba pang 56 na inner court disciples. Ayon sa alam ko, 5 sa mga inner court disciples ang nakapasok na sa core formation stage. Ibinahagi ni Stacy ang impormasyong alam niya. Bahagyang tumango si Alvin. Kaya wala tayong chance para sa top 3. Ang core formation stage ay hindi isang bagay na may kukumpara sa body tempering stage. Ang magagawa natin ngayon ay magsikap na makapasok sa top 10. Para sa inyo ni Little Sister Kelly, hindi ito mahirap. So paano na? Sigurado ka bang matatalo mo si Floyd at manalo sa isang pwesto sa top 6? Tumingin si Stacy kay Alvin. Pang-6. Umiling si Alvin at ngumiti. Ano? Naguguluhan si Stacy. Hindi ako interesadong maging pang-6, walang pakialam na sabi ni Alvin. Kung ganoon, anong posisyon ang interesado ka? Tanong ni Stacy. Ang champion. Ang mga mata ni Alvin ay kumislap na may bahid ng kumpiyansa. Si Stacy ay agad na natulala. Kampiyon. Itong si Alvin ay talagang naglakas loob na mag-imagine. Ha. Sa sandaling ito, malakas na tawanan ang narinig mula sa likuran nilang 3. Napuno ng paghamak ang tawanan. 2 figure ang mabilis na dumaan sa kanilang 3. Iyon ay ang 2 magkapatid na lalaki, sina Enchong at Islao. Malinaw na narinig nila ang sinabi ni Alvin. Alvin, kung gusto mong maging kampyon, kailangan mong talunin ako. Maghihintay ako. Sumulyap si Enchong kay Alvin, ang kanyang mukha ay puno ng mapanuksong ekspresyon. Hindi pinansin ni Alvin si Enchong. Gusto niyang gumamit ng mga katotohanan para patunayan ang lahat. Walang kabuluhan ang pakikipagdebate. Mabilis na nakarating si Alvin at ang 2 babae sa inner court ng martial arts practice field. Nanashawing 30 arena ng labanan. Sa kasalukuyan, ang 30 arena ng labanan ay ganap na napapaligiran ng mga tao. Ang ilan ay mga disipulo sa loob ng korte na nakikilahok sa clan martial meet at may ilang mga alagad ng Lysander clan na dumating upang sumali sa kasiyahan. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang 30 punong hukom. Ang 30 hukom, sa kabilang banda, ay nakakuha ng bawat isa sa 30 arena ng labanan. Katahimikan. Ang mapuputing kilay na matandang lalaki sa boses ng nangunguna ay malinaw na ipinadala sa pandinig ng lahat ng naruroon. Sandaling tumahimik ang maingay na martial arts practice field. Ay condensing ang origin energy sa tunog, ito ay isang bagay na kayang gawin lamang ng isang martial artist sa itaas ng 7 antas ng origin core stage. Tiningnan ni Alvin ang mapuputing kilay na matandang lalaki na may bahagyang gulat na ekspresyon. Ngayon, ang mga alagad sa loob ng korte sa pagitan ng edad na 16 at 19 ay isasagawa ang huling bahagi ng clan martial meet. Ang kompetisyong ito ang magpapasya sa nangungunang 10, nangungunang 3, at ang kampyon, na lahat ay makakakuha ng masaganang premyo ng clan, dahan-daw ang sabi ng matanda na may puting kilay. Kasunod nito, isa pang punong hukom ang nagsimulang magsalaysay ng mga premyo para sa nangungunang 10 disipulo ng clan martial meet ngayong taon, ang mga premyo ng nangungunang 3, at pangwalwing premyo ng kampyon. Alam na ito ni Alvin mula pa noong una. Ngunit ang mga premyo na binanggit ng punong hukom ay pumukaw pa rin sa moral ng karamihan sa mga alagad sa loob ng korte na nakikilahok. Ang clan martial meet ngayon ay isasagawa sa isang punto kung saan magsisimula ang lahat sa isang punto. Bawat tagumpay ay tataas ang kanilang mga puntos ng isa, habang ang bawat pagkatalo ay binabawasan ang kanilang mga puntos ng isa. Sa wakas, ang pagraranggo ay ililista batay sa mga naipong puntos. Tungkol naman sa usapin ng pagiging patas, lahat kayo ay maaaring maging kalmado. Mula sa 86 na mga alagad sa loob ng korte, ang lahat ay kailangang ma-accident 8 beses. Ipinaliwanag ng punong hukom ang mga patakaran.
Sa ilang sandali, maraming tao ang nakalanghap ng malamig na hangin. 85 laban. Hindi ba't nangangahulugan iyon na kailangan nilang labanan ang bawat alagad sa loob ng korte? Ang bilis na iyon ay maubos ang mga tao hanggang sa mamatay. Ang clan martial meet sa taong ito ay mahahati sa 3 araw. Naplano na ng clan ang iyong battle order, na itinutulak pababa ang dami ng laban bawat tao bawat araw hanggang sa 30 o mas mababa, patuloy ng punong hukom. Ngayon lang nakahinga ng maluwag ang karamihan ng mga alagad sa loob ng court. Ngayon, ang mga taong tinawag ng hukom, pumasok sa kaukulang arena. Kung hindi ka lilito sa loob ng 5 minuto, ituturing itong forfeit, sabi ng punong hukom. Mabilis na nagsimulang tumawag ng mga pangalan ang 30 hukom sa arena ng labanan. Ang unang labanan sa unang round ay may pamilyar na mukha kay Alvin. Yuan. 54. Ang unang kalaban ni Yuan ay isang kabataan sa paligid ng edad na 18. Nanginginig ang kanilang mga katawan habang lumilipad patungo sa isa't isa. Sa itaas ng kanilang mga ulo, ang mga sinaunang mammoth na silhouette ay hindi malinaw na nakikita. Sa isang galaw lamang, kitang-kita ang kanilang pagkakaiba sa bilis. Ang bilis ni Yuan ay mukhang mas mabilis. Pagkaraan ng ilang sandali, nakahanap siya ng pagkakataon na sumugod sa likod ng kanyang kalaban. Puso pagkawasak palm. Isang malinaw na hampas ng palad ang tumama sa likod ng kanyang kalaban, na nagpasabog sa kanya mula sa arena ng labanan. Si Yuan ay nanalo. Agad na inihayag ng hukom ang resulta. Ang middle grade profound rank movement technique, unfettered steps, na nilinang ni Yuan, ay talagang nakalusot sa mastery stage. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang nagulat si Alvin. Sa mga tuntunin ng bilis, ang unfettered steps at the mastery stage ay hindi mas mababa sa mataas na grade profound rank movement technique, spirit serpent movement technique, sa initial stage. Napakabisi ko sa pagsisikap na makapasok sa ika-9 na antas ng body tempering stage na talagang hinayaan kong bumaba ang aking diskarte sa paggalaw. Pagkatapos ng clan martial meet, kailangan kong pataasin ang cultivation stage ng aking spirit serpent movement technique, naisip ni Alvin sa kanyang puso. Hindi tulad ng defensive martial arts, na maaaring mapabuti sa pamamagitan ng direktang pagkonsumo ng mga bagay na panggamot, ang pagpapabuti ng mga diskarte sa paggalaw ay nangangailangan ng maingat na paglilinang. Walang posibleng mga shortcut. Mabilis na naglakad si Yuan palabas ng battle arena. Nang mapansin niya si Alvin na nakatingin sa kanya, sinalubong niya ang tingin ni Alvin, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay naglabas ng nakakagalit at malamig na ngiti. Binawi ni Alvin ang kanyang tingin, walang pakialam. Kung bago pa siya makalusot, ang kasalukuyang Yuan ay maaaring isang taong seryoso niyang haharapin. Pero ngayon, si Yuan ay hindi kapantay niya. Sa lawak na sa kanyang mga mata, ang kasalukuyang Yuan ay mahina at marupok na parang bata. Sa mga tuntunin ng lakas, si Alvin ay kasalukuyang maihahambing sa isang martial artist sa ikalawang antas ng core formation stage. Sa 30 arena ng labanan, ang mga disipulo sa loob ng korte ay naglaban sa isa't isa na parang nagngangalit na apoy. Matapos matukoy ng bawat isa sa mga alagad sa loob ng korte ang mananalo, ang mga hukom ay magsisimulang magtala ng kanilang mga puntos. Alvin. Sa wakas, tinawag ng hukom ang pangalan ni Alvin. Combat Arena number 3. Lumipat ang katawan ni Alvin patungo sa arena. Ang kanyang kalaban ay isang medyo prangka at matatag na kabataan. Ako si Berto. Pagbigyan lang ako. Ang matipunong kabataan ay walang muwang na ngumiti. Ako si Alvin. Ngumiti si Alvin. Sa buong nakapalibot na arena ng labanan, ang mga disipulo sa loob ng korte na nakikipagkompetensya ay halos magsisimulang makipaglaban sa sandaling pumasok sila sa arena. Bihira lang silang magkausap. Nais ng lahat na mabilis na talunin ang kanilang kalaban at manalo ng mga puntos. Si Berto, gayunpaman, ay isang espesyal na kaso. Whoosh! Lumipat si Berto. Ang kanyang matibay na figure ay hindi mukhang mabigat at mahirap. Sa lakas ng isang sinaunang mammoth na sumasabog, ang buong katawan ni Berto ay tila naging isang bog zone ng hangin na umiihip patungo kay Alvin. Spirit Serpent Movement Technique. Lumipat si Alvin upang salubungin siya.
Sa mga tuntunin ng bilis, si Alvin ay bahagyang mas mabilis kaysa sa matatag na kabataan. Siyempre, ito ay nasa ilalim ng paunang kondisyon na pinigilan ni Alvin ang kanyang lakas sa lakas ng isang sinaunang mammoth. Ilang beses umatake si Berto, hindi niya nagawang hawakan si Alvin. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Biglang huminto ang figure ni Berto. Hanggang ngayon, ang bilis ko lang ang mas mabilis kaysa sa iyo, pero inaamin mo na ang pagkatalo mo. Bahagyang nagulat si Alvin. Tama na ito. Kung ang bilis mo ay mas mabilis kaysa sa akin, inilagay mo na ang iyong sarili sa isang hindi magagapi na posisyon. Ang pagpapatuloy ay magiging walang kabuluhan. Walang muwang na tumawa si Berto. Siya ay lubhang prangka. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa arena ng labanan. Bahagyang ngumiti si Alvin. Ang Berto na ito ay talagang malinaw. Sumunod siya at tumalon sa battle arena. Nasaan si Kelly? Nang mapansin ni Alvin na wala ang dalaga sa kinaroroonan niya kanina, hindi niya napigilan ang sarili na tumingin sa paligid para hanapin siya. Pagkaraan ng maikling sandali, sa kalapit na arena ng labanan, nakita ni Alvin ang figure ng batang babae. Whoosh! Nakatayo doon ang dalaga habang ang violet meteorite flexible sword sa kanyang kamay ay walang tunog na nakadikit sa gilid ng leeg ng kanyang kalaban. Kung gumamit siya ng 1 onsa ng lakas, tiyak na mawawala ng buhay ang kanyang kalaban. Bahagyang nanginig ang katawan ng kanyang kalaban habang bumubuhos ang malamig na pawis nito, pagkatapos ay sinabi niya, sa naguguluhan na tono, inaamin ko ang pagkatalo. Noon lamang binawi ng dalaga ang kanyang espada. Sa ilalim ng nagbabagang mga tingin ng mga tao sa paligid, bumaba siya sa arena ng labanan at bumalik sa tabi ni Alvin. Ang makalangit na mag-asawa ay agad na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Higit pa sa mga titig na iyon ay napuno ng selos at inggit. Humph! Sa hindi kalayuan, ang kabataang nakakulay-kulay abo na nakamit ang isa pang tagumpay matapos ang kanyang kalaban ay gumawa ng inisyatiba at inamin ang pagkatalo ay malamig na tumingin sa himpapawid na bumababa kay Alvin. Hanggang ngayon, nanalo na siya ng 2 laban. Bilang isang core formation martial artist, ang mga kalaban na nakilala niya ay walang lakas ng loob na labanan siya. Lahat sila ay umamin ng pagkatalo bago magsimula ang laban. Mabilis na lumipas ang 1 araw. Nanalo si Alvin ng 27 sunod na laban, na nakaipon ng 28 puntos. Nanalo si Kelly ng 28 sunod na laban, na nakaipon ng 29 na puntos. Ang pangkalahatang mga resulta para sa araw na ito ay mabilis na inilabas. Sa notice board, ang mga resulta ngayong araw para sa 86 na alagad sa loob ng court ay ipinakita para makita ng lahat. Sila ay nireranggo ayon sa kabuoang naipon na puntos. Mabilis na nakahanap ng problema si Alvin. Bukod sa kanya at kay Kelly, mayroon pa ring mahigit 10 tao na katulad nila na napanaturing 30 sunod na panalo. Kabilang sa kanila ay kakaunti ang mga taong kilala ni Alvin. Stacy, Yuan, Enchong, Alwin. Inilagay sa unahan ang lahat ng nakakuha ng 30 puntos, kabuoang 5 tao, lahat ay may sunod-sunod na 29 na panalo. Kabilang sa 5 sina Enchong at Alwin. Ang mga labanang inayos ng clan ngayon ay hindi naging dahilan ng pakikipaglaban ng sinuman sa medyo mas malalakas na mga disipulo sa loob ng korte. Malinaw na sinadya nilang inayos ito sa ganitong paraan upang ang mas malalakas na mga disipulo ay makalaban sa pagtatapos ng martial meet. Mahuhulaan ni Alvin ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagpapanatili ng sunod-sunod na panalong. Little Sister Kelly, napakahusay mo, nakakuha ng 29 na puntos. Dumating si Stacy katabi ni Kelly. Big Sister Stacy, lumahok lang ako sa dagdag na laban kumpara sa iyo. Kung ang bilang mo ng laban ay mas mataas ng isa, magkatulad ang mga puntos natin. Bahagyang ngumiti si Kelly. Si Stacy ay katulad ni Alvin, may streak na 27 panalo, nakakuha ng 28 puntos. Siguradong sinadya ng clan na ayusin ito ng ganito. Tingnan mo, ang 5 tao na narank sa tuktok na may score na 30 puntos, lahat sila ay mga disipulo sa loob ng korteng loob ng 19 na core formation stage ng clan. Ngunit ito ay normal. Nagkaroon sila ng pinakamadaling oras ngayon.
Nang hindi man lang kailangang kumilos, ang kanilang mga kalaban ay umamin ng pagkatalo, dahan daw ang sinabi ni Stacy. Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin. Nasa core formation stage ang lahat. Bukod kina Enchong at Alwin, na nakilala niya noon, hindi pa niya nakita ni minsan ang tatlo pa. Bumaba ang tingin niya sa notice board. Jimmy, Megan, Omar. Ang tatlong taong ito ay ang iba pang tatlong core formation stage na mga disipulo sa loob ng court. Alvin, maaari mong isaalang-alang ang iyong sarili na maswerte sa ngayon, ngunit magkikita tayo sa lalong madaling panahon o huli. Sa oras na iyon, tama na ililibang kita. Dinala ni Enchong si Islao para lampasan si Alvin. Nang malapit na sila ay napakunot noo ang sulok ng kanyang bibig. Idiot. Walang pakialam na naglabas ng salita si Alvin. Anong sabi mo? Nang inig ang katawan ni Enchong, napawi ang ngiti sa kanyang mukha, at dahan-dahan siyang lumingon. Isang pares ng nag-aalab na mga mata ang nakatitig kay Alvin. Kelly, uwi na tayo. Hindi pinapansin si Enchong, hinawakan ni Alvin ang kamay ng dalaga at umalis. Sinulyapan ni Stacy si Enchong na may kakaibang tingin bago naabutan sina Alvin at Kelly. Nanginginig ang katawan ni Enchong. Ang mga tingin ng panunuya mula sa paligid ay naging sanhi ng kanyang ekspresyon na maging lubhang madilim. Hehe. Enchong, tinawag kanyang tulala at talagang tiniis mo ito. Hinahangaan kita. Sa sandaling ito, dumating sa tabi ni Enchong ang nakaabo na binata at walang pakialam na tumawa. Alwin, huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang iyong pakay. Itigil ang pagtatangkang maghasik ng kaguluhan dito. Sa susunod na 2 araw, sasalubungin ko siya sa malaot madali at matatalo ko siya, at pagkatapos ay walang awa ko siyang ipapahiya. Hindi ito nangangailangan ng iyong pag-aalala. Pagkatapos ng malamig na pagwawalis ng tingin kay Alwin, kinuha ni Enchong si Islao at umalis. Naging malungkot ang ekspresyon ni Alwin, napalitan ng galit dahil sa kahihiyan. Habang pauwi. Little Sister Kelly, nakita mo ba si Megan ngayon? Tanong ni Stacy sa batang babae sa tabi niya. Megan Lysander. Napatulala ang dalaga. Oo, Megan Lysander, ang numero 1 kagandahan ng inner court. Ngunit ngayon na mayroong Little Sister Kelly, ang kanyang titulo ng numero 1 kagandahan ng inner court ay maaaring hindi na lamang sa kanya. Bahagyang ngumiti si Stacy. Sister Stacy, inaasar mo na naman ako. Nagsasabi ako ng totoo. Habang nag-uusap ang dalawang babae, dahan-dahang lumipat ang kanilang paksa kay Alwin. Alvin, kailangan mong mag-ingat sa Alwin na iyon. Hindi bababa sa 10 disipulo sa loob ng korte ang napilayan niya sa clan martial meet noong nakaraang taon, sabi ni Stacy kay Alvin na may seryosong ekspresyon. Baldado. Malamig na kumislap ang mga mata ni Alvin. Sino ang mapilayan pagdating ng panahon ay hindi pa tiyak. Sa nakababatang henerasyon ng clan, ang lakas ni Alwin ay mas mababa lamang kay Jimmy. Siya ay mas malakas kaysa sa iba pang 3 core formation disciples. Nang mapansin ang walang pakialam na ekspresyon ni Alvin, muling nagbabala si Stacy. Sa 5 mga disipulo ng core formation, ang pinakamalakas, si Jimmy, ano ang kanyang cultivation. Sa wakas ay may sinabi si Alvin. Ngunit hindi ito para talakayin si Alwin, sa halip ay inililipat nito ang paksa ng pag-uusap sa pinakamalakas sa nakababatang henerasyon ng clan, si Jimmy. Siya ay natural na nasa unang antas ng core formation stage. Ang dahilan kung bakit si Jimmy ay ang pinakakakilakilabot ay dahil nilinang niya ang mataas na grado ng profound rank martial skill, strongman's finger, hanggang sa mastery stage. Kasama ng kanyang perfection stage middle grade profound rank movement at defensive martial skill, siya ang may pinakamataas na posisyon sa publiko. Kakayahan sa pag-unawa sa kasalukuyang mga nakababatang henerasyon ng clan. Ang mga mata ni Stacy ay kumislap na may bahid ng paggalang habang dahan-dahan niyang sinabi ito. Ang mataas na likas na talento ay nagdaragdag sa bilis ng pag-unlad ng antas ng paglilinang ng isang tao. Ang mataas na kakayahan sa pag-unawa ay nagpapataas ng bilis kung saan umuunlad ang paglilinang ng kasanayan sa militar. Dapat sabihin na si Jimmy ay talagang isang taong may napakataas na likas na talento at kakayahang umunawa. Perfection stage middle grade profound rank movement technique at defensive martial skill.
Maihahambing sa Mastery Stage High-Grade Profound Rank Movement at Defense Martial Skill. Sa aspeto ng movement technique at defense techniques, medyo nahihigitin niya ako. Sa mga tuntunin ng offensive martial skills, umaasa sa sword drawing arts, hindi ako natatakot sa kanyang strongman's finger. Bahagyang bumulong si Alvin sa sarili. Ngunit kung ako ay ganap na gumamit ng lakas ng tatlong sinaunang mammoth, kahit na ang aking diskarte sa paggalaw at mga kasanayan sa pagtatanggol sa militar ay mas mababa kaysa sa kanya sa isang yugto, magagawa ko pa ring makipagkompetensya sa kanya. Ang mga mata ni Alvin ay kumikinang ng maliwanag, bahagyang napuno ng pag-asa. Sa pagkakataong ito, anuman ang mangyari, tiyak na magiging kanya ang champion prize ng Clan Martial Meet. Hindi para sa karangalan ngunit para lamang sa kapakanan ng 350 taong gulang na Blood Lingzi. Pagkauwi lang at pagpasok sa looban. Whoosh! Whoosh! Isang itim at puting kidlat ang sumalubong sa kanila, ayon sa pagkakasunod-sunod ay bumaba sa mga pulso ni na Alvin at Kelly, na magkadikit. Tumango sa kanila ang dalawang maliliit na sawa na parang mga normal na tao. Ang dalawang maliit na bagay na ito, medyo ayaw ko talaga. Iniisip kung paano niya sila pauwiin pagkatapos ng Clan Martial Meet, na pabuntong hininga si Alvin. Hindi rin ako papayag. Pero kung hindi natin sila pauwiin, tiyak na malulungkot ang kanilang ama. Hindi rin kinaya ni Kelly na makipaghiwalay sa kanila. His. Ang dalawang maliliit na sawa ay tila hindi nila napansin ang kanilang inis, masayang naglalabas ng kanilang mga dila. 55. Sa sumunod na araw, nagpatuloy ang Clan Martial Meet. Bagamat medyo mas matindi ang Martial Meet ngayon kumpara sa kahapon, sa ilalim ng sinadyang pagsasaayos ng Invisible Forces, hindi pa rin nagkaharap ang mas malalakas na mga alagad sa loob ng korte. Hindi nakatagpo sina Alvin at Kelly ng anumang kalaban na maaaring magbanta sa kanila, kaya ipinagpatuloy nila ang kanilang winning streak. Pagdating ng takip silim, ang mga resulta sa notice board ay nakaranas ng ilang pagbabago kumpara sa kahapon. Ngayon, may isa pang laban si Alvin kumpara kay Kelly. Nagtabla ang kanilang mga puntos, parehong nakaipon ng kabuoang puntos na score na 57. Ngayon, ang mga disipulo sa loob ng court na may pinakamataas na puntos ay ang 5 disipulo ng core formation. Mayroon silang tig 60 puntos. Pagkatapos sumailalim sa 2 araw ng kompetisyon, sa wakas natapos na ang warm-up. Bukas na ang pinakakapanabik na sandali. Bumantong hininga ang isang alagad sa loob ng korte. Parehong malalim ang naramdaman ng lahat. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, bukas ay tiyak na isang matinding pakikibaka. Pagkadating pa lang sa bahay, pumasok si Kelly sa kusina para tulungan si Rosa na maghanda ng pagkain. Ilang sandali pa ay hindi pa nakakaupo si Alvin bago siya sinalubong ng hindi inaasahang bisita. Ikaw si Alvin. Ang nangunguna ay tila isang matalinong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ikaw. Naguguluhan si Alvin. Ako ang tagapamahala ng outer court, Arman Lysander. Pagkatapos mong maging alagad ng inner court, nagayos ang clan ng bagong tirahan para sa iyo sa inner court. Kakalinis lang ngayon, kaya nagdala ako ng ilang tao para tingnan kung kailangan mo ng tulong sa paglipat. Ang tono ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay puno ng kagandahang loob ng walang anumang hangin, na nakikipag-usap kay Alvin sa pantay na paraan. Ang lakas ni Alvin ay isang bagay na narinig niya at alam niya na ang kabataang ito ay makakamit ng magagandang bagay sa hinaharap, kaya hindi niya ito basta-basta makakasakit. Salamat, Tio Lysander. Wala talaga tayong dapat ilipat. Nagmamadaling nagpahayag ng pasasalamat si Alvin. Matapos ipaalam sa 2 dilag sa kusina, lumipat ang kanilang pamilya sa inner court. Pumasok ang 2 dilag sa kusina ng kanilang bagong tahanan, ipinagpatuloy ang hindi natapos na paghahanda ng hapunan. Matapos paalisin si Arman, pinalaki ni Alvin ang kanilang bagong tahanan. Ang bagong tahanan ay napakalaki at ang looban nito ay napakalawak, higit sa ilang beses na mas malaki kaysa sa looban ng nakaraang bahay. Mula ngayon hindi ko na kailangang pumunta sa martial arts practice field para linangin ang aking diskarte sa paggalaw. Bahagyang ngumiti si Alvin habang gumagalaw ang kanyang katawan. Spirit Serpent Movement Technique. Mabilis niyang sinimula na linangin ang kanyang diskarte sa paggalaw sa malawak na patio.
Nababaluktot tulad ng isang espiritong ahas, matulin tulad ng isang kidlat. Whoosh! Whoosh! Lumipad palabas ang dalawang maliliit na sawa, nakapulupot sa malaking puno sa looban. Sila ay lubhang masigla. Ang itim at puting kidlat ay pumasok sa larangan ng pangitain ni Alvin. Lumalaki ng walang limitasyon. Ang Spirit Serpent Movement Technique ay orihinal na ginawa ng Rebirth Martial Emperor batay sa mga serpent, at sa gayon ay may napakalapit na interwoven na relasyon sa mga ahas. Sa ibang pagkakataon, napagmasdan ko ang mga galaw ni Little Black at napuno ng kaliwanagan. Noon lang ako nakipag-coordinate sa 7 Treasures Body Tempering Liquid at Dark Spirit Fruit at nilinang ang aking Spirit Serpent form sa pinakamataas na yugto sa isang gabi, na umabot sa 9 na level ng Body Tempering Stage. Ang Spirit Serpent form ay may kaugnayan sa Spirit Serpently, at ang Spirit Serpently ay may kaugnayan sa Spirit Serpently. Mga ahas, naisip ni Alvin sa kanyang puso. Siguro. Mabilis na tinitigan ni Alvin ang nababaluktot na katawan ng dalawang maliliit na sawa na naglalaro sa malaking puno, natututo ng kanilang mga galaw sa abot ng kanyang makakaya. Mabagal minsan, matulin minsan. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal, naramdaman ni Alvin na talagang gumana ang pamamaraang ito. Bagamat medyo malayo pa siya mula sa pagpasok sa Mastery Stage ng Spirit Serpent Movement Technique, nararamdaman pa rin ni Alvin ang kanyang Spirit Serpent Movement Technique na umuusad ng pabilis. Kapag natapos na ang Clan Martial Meet bukas, kukuha ako ng masarap na makakain ninyong dalawa. Tinitigan ni Alvin ang dalawang maliliit na sawa, natuwa ang kanyang kalooban. Alvin. Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa labas ng bakuran. Paano mo nalaman na lumipat kami dito? Matapos makarating sa labas ng courtyard at makita si Stacy, bahagyang nagulat si Alvin. Hindi lang ikaw ang lumipat. Huwag mong kalimutan, isa na rin akong inner court disciple. Ngumiti si Stacy. Ibig mong sabihin. Nagulat si Alvin. Magkapit-bahay na tayo simula ngayon. Nagpatuloy si Stacy. Sister Stacy, lumipat ka sa katabi. Sa sandaling ito, narinig ni Kelly, na may dalang pagkain, ang sinabi ni Stacy. Bahagya siyang natuwa nang mamula ang maliit niyang mukha. Oo, little sister Kelly, mas madalas na tayong magkikita simula ngayon. Bahagyang ngumiti si Stacy habang tumatango. Habang kinakausap niya si Kelly, hindi niya nakalimutang sumulyap kay Alvin. Ngunit siya ay tiyak na mabaygo. Kelly, patuloy kayong mag-chat. Tutulungan ko si nanay na dalhin ang pagkain sa labas, sabi ni Alvin kay Kelly bago pumasok sa kusina. Matapos may sigawa ang pagkain. Stacy, samahan mo kaming kumain. Tumingin si Rosa kay Stacy habang inaanyayahan siya. Tita Rosa, hindi na kailangan. Hinihintay ako ng nanay ko sa bahay. Little sister Kelly, uuwi na ako. See you tomorrow. Magalang na tinanggihan ni Stacy ang imbitasyon ni Rosa bago umuwi. Pagkatapos ng pagkain, patuloy na nilinang ni Alvin ang kanyang Spirit Serpent Movement Technique sa looban. Naunawaan niya ang prinsipyo ng paghampas ng bakal habang mainit ito. Takip silim sa susunod na araw. Sinamahan ni Kelly at Stacy, pumunta si Alvin patungo sa martial arts practice field. Sa daan, natural na hindi niya maiwasan ang pagguhit ng maraming nakakainggit na tingin. Kung ang isang titig ay maaaring pumatay, si Alvin ay malamang na namatay ng maraming beses. Dahil nasa inner court ang bahay nila, hindi ito kalayuan sa martial arts practice field. Ilang saglit pa ay dumating na sila. Ang daming tao. Pagkarating sa martial arts practice field, hindi napigilan ni Stacy ang sarili na mapasigaw. Ang kasalukuyang martial arts practice field ay napuno ng mga daloy ng mga tao. May mga kabataan, mga young adult, at kahit na maraming nasa katanghaliang gulang at matatanda. Hindi lamang iyon, ngunit sa mataas na plataporma na napapalibutan ng 30 arena ng labanan, mayroong isang dagdag na nasa katanghaliang gulang na lalaki at ilang matatandang tao sa tabi ng 30 punong hukom. Tumingin si Alvin.
Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may matatag na ekspresyon na may kahangahangang paraan at nakasuot siya ng berdeng balabal na may mga hangganang ginto, na tila may kakaibang tindig. Umupo siya sa pinakagitnang upuan sa mataas na plataporma. Obvious ang identity niya. Ang patriarch ng Lysander clan, si Aurelio Lysander. Tulad ng para sa iba pang ilang matatandang tao, tiyak na mayroon silang hindi pangkaraniwang mga pagkakakilanlan dahil sila ay nakaupo sa gilid ni Aurelio. Itinuring niya na sila ay mga figure ng nakatatanda na antas. Hindi ko inaasahan na pati ang patriarch ay personal na darating. Huminga ng malalim, bahagyang kumikilos ang puso ni Alvin. Katahimikan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang patriarch na si Aurelio ay tumayo. Nakondense niya ang kanyang origin energy sa tunog at ipinadala ito sa mga tainga ng lahat ng naruroon. Pinapalitan mo Alwing origin energy sa tunog. Nanginig ang puso ni Alvin. Ang patriarch na ito na mukhang nasa 50 taong gulang ay talagang isang powerhouse na hindi bababa sa ikapitong antas ng origin core martial artist. Bagamat dumadaloy ang mga daloy ng mga tao, ang buong martial arts practice field ay kasalukuyang nakamamatay na tahimik. Bumaba ang tingin ng lahat kay Patriarch Aurelio. Sa mga titig na ito, ang ilan ay panatiko, ang ilan ay puno ng paggalang, at ang ilan ay nagulat kami. Sobrang saya ko na taon-taon, nasaksihan ko ang walang kapantay na kilos ng nakababatang henerasyon ng aking Lysander clan. Pagkatapos ng araw na ito, opisyal na magtatapos ang clan martial meet ngayong taon. Ang mga disipulo ay niranggo sa top 10, top 3, at ang kampyon ay tatanggap ng mga premyo na personal kung ipapamahagi. Fellow, hindi na ako mag-aaksaya ng oras. Umupo ulit si Aurelio pagkatapos. Damaloy ang mga agos ng mga tao na nakapalibot sa 30 arena ng labanan. Ang dalawang tao na tinawag ang mga pangalan ay papasok sa arena ng labanan at magpapatuloy sa labanan ng matindi. Ang mananalo ay makakakuha ng 1 puntos at ang matatalo ay magkakaroon ng 1 puntos na ibabawas. Makalipas ang 1 umaga na halaga ng oras. Bagamat nakatagpo niya ang ilang mga kalaban na medyo malakas sa mga susunod na laban, napanatili pa rin ni Alvin ang kanyang winning streak. Noong tanghali, nakaipon na siya ng 73 puntos. Ang maximum na bilang ng mga puntos ay 86 na puntos. Hindi pa rin siya nawawala hanggang ngayon. Sa madaling salita, sa 86 na disipulo sa loob ng korte, mayroon lamang 13 iba pang mga tao na hindi pa nakakaharap sa kanya sa labanan. Napanatili din ni Kelly ang winning streak. Hanggang ngayon, wala pa ring makakaiwas sa Violet Meteorite Flexible Sword sa kanyang kamay. Makalipas ang maikling sandali, bumalik na muli si Kelly sa arena. Sa pagkakataong ito, ang kanyang kalaban ay Yuan. Sa arena ng labanan, pinagmasdan ni Yuan ang payat at matikas na batang babae, na tila nahihiya. Ang batang babae ay nakatayo sa lugar na may tahimik na ekspresyon. Lumipat si Yuan. Mga hakbang na walang harang. Ang lakas ng isang sinaunang mammoth ay ganap na nag-exist habang siya ay kumikislap patungo sa batang babae. Sining sa pagguhit ng espada. Gumalaw din ang batang babae, pagkatapos ay kumislap ang violet na espada bago naglaho, lumipat patungo kay Yuan. Sa himpapawid, ang isang sinaunang mammoth na silhwete ay hindi malinaw na nakikita. Mabilis na tumabi si Yuan. Ang magaan ngunit nakakatusok na malamig na pag-ungol ng espada ay naging sanhi ng agarang pagbabago ng kanyang ekspresyon, hindi naglakas loob na harapin ang gilid ng dalaga. Talagang umiwas siya. Sa 3 araw na ito, si Yuan ang unang taong nakaiwas sa kanyang espada. As expected sa dating top 3 sa outer court. May lakas nga siya. Sabay-sabay na pinag-usapan ng mga taong nakapaligid sa arena ng labanan. May mga nahulaan na baka matalo si Kelly. Si Alvin lang ang may tahimik na ekspresyon. Walang mas malinaw sa lakas ni Kelly kaysa sa kanya. Bukod sa sword drawing arts na maihahambing sa isang mastery stage middle grade profound rank sword skill, ang mataas na grado ng profound rank defense skill ni Kelly, stealth substitution, at ang kanyang diskarte sa paggalaw, profound rippling steps, ay nalinang lahat sa initial stage.
Ang likas na talento at kakayahang umunawa ni Kelly ay isang bagay na kahit siya ay hindi maiwasang mabigla. Sa mga tuntunin ng paglilinang, sina Kelly at Yuan ay maihahambing. Sa mga tuntunin ng pamamaraan ng paggalaw, nagkaroon ng kaunti o walang pagkakaiba. Sa mga tuntunin ng defensive martial skills, ganap niyang pinangungunahan si Yuan. Sa mga tuntunin ng offensive martial skills, ganap niyang pinangungunahan si Yuan. Hanggang ngayon, pabalik-balik na ipinapatupad ni Kelly ang kanyang sword drawing arts, at hindi pa siya nakakapagsigaw ng anumang iba pang martial skill. Sa arena ng labanan, walang tigil na kumikislap ang figure ni Yuan, na para bang hinahanap niya ang kahinaan ni Kelly. Sa isang kisap mata, kumikinang ang kanyang tingin. Puso pagkawasak palm. Pinalo niya ang kanyang palad na nagdala ng lakas ng pagkawasak ng puso, sumasabog sa likod ni Kelly. Sa sandaling naisip ng karamihan sa mga tao na si Kelly ay malubhang masasaktan, at maging ang ilang mga tao ay nagsimulang pagsabihan si Yuan dahil sa pagiging walang awa at walang awa. Stealth substitution. Sa katawan ni Kelly, isang malabong chi barrier ang kumikislap. Bang! Ang buong lakas na hampas ng palad ni Yuan ay sumabog sa defensive chi barrier ni Kelly. Kaagad, ang lahat ng puwersang ginawa niya ay inilihis ng kanyang defensive chi barrier, na nagwawalis patungo sa isang bakanteng espasyo. Ang defensive chi barrier ay direktang nabasag pagkatapos, at bagamat ang light green na damit ng batang babae ay bahagyang gumalaw, siya ay walang gasgas. Whoosh! Lumitaw mo alwing sword drawing arts. Ang violet meteorite flexible sword sa kamay ng batang babae ay bumaba sa lalamunan ni Yuan, isang hiwa na lang mula sa paghiwa nito. Sa sandaling ito, si Yuan ay may mapurol na ekspresyon. Hindi niya nagawang mabawi ang kanyang pakiramdam sa mahabang panahon. Si Kelly ay nanalo. Naglabas din ng pagtataka ang hukom, na nagtagal bago tuluyang nag-react at nagmamadaling ipahayag ang mga resulta. Ito. Natigilan ng mga taong nakapaligid sa battle arena, hindi makapaniwala na totoo ang kanilang nakita. Ang gayong mahina at maisla na figure ay talagang nagawang harangan ang mastery stage ni Yuan sa gitnang baitang ng profound rank martial skill heart destruction palm. Hindi ka panipaniwala. Si Alvin lang ang may tahimik na ekspresyon. Matagal na niyang hinulaan ang magiging resulta. Hindi na kinailangan ni Kelly na gamitin ang kanyang diskarte sa paggalaw upang talunin si Yuan. Ang stealth substitution ni Kelly ay isang mataas na grado ng profound rank defensive martial skill sa initial stage, na may hahambing sa middle grade profound rank defense martial skill sa mastery stage. Tanim, kasiya siya. Ang cultivation stage ng offensive martial skill ni Yuan, Heart Destruction Palm, ay maihahambing sa defensive martial skill ni Kelly, Stealth Substitution. Ang parehong sibat at ang parehong kalasag. Kung ang dalawa ay mag-aaway, ang resulta ay pareho silang mamamatay. Nauna rito, ganap na inalis ng defensive chi barrier ni Kelly ang puwersa mula sa hampas ng palad ni Yuan at kasunod na dispersed ito, na natapos ang misyon nito. At bago pa makahinga si Yuan, madali siyang mapapatay ng sword drawing arts ni Kelly. Kaya hindi kakaiba ang pagkapanalo ni Kelly. Ang maliit na batang babae na ito, napakagandang sword skill, at ang kanyang defensive martial skill ay dapat na isang mataas na grade na profound rank martial skill ng walang duda. Sa mataas na plataporma, ang tingin ng Lysander clan patriarch ay bumaba sa batang babae, bahagyang nagulat. Oo. Kahit na ang kanyang husay sa espada ay ang parehong sword strike pabalik-balik, ang lakas nito ay pambihira, at tila may napakalaking silid para sa pagpapabuti. Tumango naman ang isa sa mga matatandang nasa gilid bilang pagsang-ayon. Matagal ko nang pinagmamasdan ang batang babae na ito. Siya at ang Alvin na iyon ay inirerekomenda ng pamilya ng sangay ng Fresh Breeze Town. Talagang nakagawa ng magandang merito ang branch family ng Fresh Breeze Town sa pagkakataong ito. Bahagyang ngumiti ang namumunong punong hukom, ang matanda na may puting kilay. Alvin.
Narinig ko yan noong nakaraan, noong ang batang ito ay nasa ikawalong antas ng body tempering stage at sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang kahangahangang husay sa espada, natalo niya ang bunso ng Lanten Clan's Patriarch, sabi ng isa pa sa matatandang tao sa tabi ni Aurelio habang kumikinang ang kanyang mga mata. Talagang nangyari iyon. Nakangiting tumango ang mapuputing kilay na matanda. Alvin, Floyd. Ang boses ng hukom ay lumabas, na umaakit sa atensyon ng maraming alagad sa labas ng hukuman. Sa loob ng isang yugto ng panahon, nagsimulang dumagsa ang karamihan ng mga alagad sa labas ng korte, na nakapalibot sa arena ng labanan na sina Alvin at Floyd ay nasa. Ito ay pambihirang abala. Lubos nilang anabangan ang laban na ito. Hindi mahalaga kung si Floyd o si Alvin, hindi sila estranghero sa kanila. Si Floyd, ang dating nangungunang alagad sa labas ng korte. Si Alvin, isang branch family disciple na dumating sa main clan 2 buwan na ang nakakaraan, na minsang natalo si Apollo, na itinuring nakapantay ni Floyd. Dahil sa labanang iyon, sumikat siya sa outer court. Ang Floyd ay isang pangalang Alvin na narinig ng maraming beses. Ngayon, gayunpaman, ang unang pagkakataon na nakita siya sa laman. Si Floyd ay nasa edad na 17, na may matangkad at makapal na pangangatawan, at isang pares ng mga mata na puno ng nagniningning na sigla. Alvin, bumalik ako mula sa Misty Forest ilang araw na ang nakalipas, at pagkatapos ay nabalitaan ko ang tungkol sa iyong mga ginawa. Kailangan kong sabihin, ang pagkatalo mo kay Apollo ay talagang nagdulot sa akin ng pagtataka. Ngunit kung sa tingin mo ay makakaasa ka doon para talunin ako, kung gayon ikaw ay lubos na nagkakamali. Si Floyd ay nagsalita sa isang malinaw, prangka na paraan ng walang kahit katiting na paghampas sa paligid ng mga palumpong. Talaga. Walang pakialam na ngumiti si Alvin. Sa mataas na plataporma. Ito si Alvin. Ang patriarch, si Aurelio, ay tumingin ng ilang karagdagang sulyap sa kabataang nakadamit ng violet sa arena ng labanan. Tama ka, siya iyon. Noong isang araw, ginamit niya ang kanyang ikawalong antas na paglilinang ng body tempering upang talunin si Apollo. Ngayon na nakalusot pa sa ika-9 na antas ng stage ng body tempering, malamang na hindi niya kakampi si Floyd. Bahagyang tumango ang mapuputing kilay na matanda. Iyan ay hindi tiyak. Si Floyd ay nanatili umano sa Misty Forest sa loob ng ilang buwan. Pagkatapos makipaglaban sa mga ligaw na hayop sa mga araw na iyon, tiyak na siya ay nagkaroon ng tagumpay. Hindi naaprubahan ng isa pang matanda. Sa arena ng labanan. Nanginginig ang katawan ni Floyd habang kumikilos siya na parang kulog. Whoosh! Nanginginig ang kanyang braso habang lumilipad ang kanyang katawan na parang bugzo ng hangin, tulad ng isang batong ibinuka ang kanyang mga pakpak, lumilipad patungo kay Alvin. Sa itaas ng kanyang ulo, isang sinaunang mammoth na silweta ang lumabas kasama niya, sa isang nagbabantang paraan. Naningkit ang mga mata ni Alvin. Sa sandaling gumalaw ang katawan ni Floyd, napansin niya. Ang yugto ng paglilinang ng pamamaraan ng paggalaw ni Floyd ay maihahambing sa yugto ng paglilinang ng kanyang Spirit Serpent Movement Technique. Alcade Palm. Dumating si Floyd sa harap ni Alvin sa isang kisap mata, na may dalang isang hampas ng palad na nagdala ng puwersa upang bumukas ang isang bundok, diretsyong lumilipad patungo sa dibdib ni Alvin sa buong galit. Panahon na para tapusin ito. Bulong ni Alvin sa sarili. Agad, isang sinaunang mammoth silhouette ang nabuo sa itaas niya. Inilagay niya ang kanang kamay sa bewang niya. Nakatayo si Alvin sa lugar, hindi natitinag na parang bundok. Hinarap ang hampas ng palad ni Floyd nang walang balak na umiwas. Para bang nagbabalak na makatiis sa hampas ng palad ni Floyd. Ang mga manunood na nakapalibot sa arena ng labanan ay natulala. Nabaliw na ba itong si Alvin? Ang Alcade Palm ni Floyd ay isang middle grade na profound rank offensive martial skill sa perfection stage, kaya ang paghahati ng mga bundok at pagkabasag ng mga bato ay walang mahirap para dito. Itong si Alvin ba ay nag-iisip na gamitin ang kanyang fleshly body para mapaglabanan ang strike. Sa mataas na plataporma. Ano ang sinusubukang gawin ng batang ito? Si Patriarch Aurelio ay may gulat na ekspresyon.
Sa buong buhay niya, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong kakaibang eksena. Maaaring ang antas ng cultivation ng kanyang defensive martial skill ay katumbas ng arcade palm ni Floyd. Napatulala rin ang matandang nasa gilid niya. Sa arena ng labanan. Kung gusto mong hanapin ang kamatayan, tutuperin ko ang iyong hiling. Ang mga sulok ng bibig ni Floyd ay napangiti habang ang kanyang palad ay pumutok pababa, 1 metro lamang ang layo mula sa dibdib ni Alvin. Kung tungkol kay Floyd, maliban na lang kung ang defensive martial skill ni Alvin ay kapantay ng kanyang arcade palm, magiging imposible para kay Alvin na makatiis ng malakas sa kanyang palad. Gayunpaman, sa buong mga alagad ng Nagaland City Lysander clan na wala pang 20 taong gulang, mayroon lamang isang tao na nakapagpapaunlad ng kanyang defensive martial skills cultivation stage para maging kapantay ng kanyang arcade palm. 19 na ang taong iyon sa taong ito. Samantalang si Alvin ay 16 lamang. Sa kanyang palagay, napakaliit ng pagkakataong mangyari ito. Nabaliw na ba siya? Sa gilid ng arena ng labanan, naiiba sa lubos na pagtitiwala ni Kelly kay Alvin, si Stacy ay may ekspresyon na puno ng pag-aalala. Si Floyd ay isang pag-iral na mas malakas kaysa sa kanya. Kahit na ang kanyang mataas na grado na profound rank sword skill, synchronous shadow sword, ay nalinang sa initial stage, umaasa sa kanyang 3 talampakang haba ng talam, wala siyang anumang kumpiyansa na talunin si Floyd. Sa ilalim ng mga titig ng lahat ng naruroon. Sa kritikal na sandali, gumalaw si Alvin. Ang braso na casual niyang inilagay sa kanyang baywang kanina ay biglang gumalaw ng pabilog, diretsyong umuugoy palabas. Nang hindi gumagamit ng anumang martial skill. Isang casual na circular swing lang. Bang! Sa susunod na sandali, nakita ng lahat. Walang awang hinampas ng kanang braso ni Alvin ang dibdib ni Floyd, binasag ang defensive chi barrier na agad na lumitaw sa katawan ni Floyd. Ang hampas ng palad ni Floyd ay isang distansya lamang ng buhok mula sa dibdib ni Alvin, ngunit hindi siya nakababa sa huli. Whoosh! Ang katawan ni Floyd ay sabog na lumilipad sa pamamagitan ng braso ni Alvin, na umindayog sa kanya sa isang pabilog na galaw. Lumipad siya na parang palaso na umalis sa bowstring at bumangga sa gilid ng mataas na entablado bago tuloy-tuloy ang pagluwa ng ilang subo ng dugo. Saka lang siya bumagsak sa lupa. Nakakabusog. Alvin ay dumura ng isang subo ng mabahong hangin. Bagamat hindi siya gumamit ng anumang martial skills, gayunpaman, gumamit siya ng 18,000 pounds ng lakas. Sa ilalim ng paunang kondisyon ng hindi pagguguhit sa mga puwersa ng langit at lupa at pagbuo nito sa pangalawang sinaunang mammoth na silhouette, pag-urong ng kanyang kanang braso at malakas na sinasabog ang dibdib ni Floyd na naging sanhi ng kanyang paglipad. Dapat sabihin na ang ganitong uri ng pakiramdam ay F-King Kasiya siya. Isang pakiramdam na nagpakulo ng kanyang dugo. Mabilis niyang napansin na kasama ang Patriarch at ang kanyang mga kapwa elder sa mataas na plataporma, lahat ng nakakita sa labanan sa pagitan nila ni Floyd ay nananatiling nakatulala. Hanggang sa tumalon siya sa battle arena, saka lang sila nakapag-react. FK. Pambihira. Ang isang casual na pag-indayog ng braso nang hindi man lang gumagamit ng martial skills ay nagawang basagin ang mastery stage defense martial skills ni Floyd at sabog si Floyd na lumilipad. Si Alvin ba talaga ay isang body-tempering martial artist? Tao ba talaga siya? Freak! Ang mga taong nakapagbalik ng kanilang katinoan ay lahat ay natulala. Kung si Alvin ay isang core formation martial artist na maaaring umasa sa kanyang origin energy at mataba na katawan, hindi sila mabigla sa gayong gawain. Ngunit si Alvin ay hindi gumamit ng origin energy. Umasa lamang siya sa lakas ng kanyang katawang laman para casual na indayog ang kanyang braso. Ito ay talagang hindi kapani-paniwala. Paano niya ito nagawa? Sa mataas na plataporma. Si Patriarch Aurelio at ang mga matatanda ay nagkatinginan sa isa't isa. Sa kanilang mga puso, mayroon silang parehong tanong. Maaari bang mayroon siyang likas na lakas na higit sa tao? Huminga ng malalim ang isa sa mga matatanda sa hula niya. Maaaring ito lang ang posibilidad. Naramdaman ko na ang casual na pabilog na galaw na ibinaba niya sa kanyang braso ay naglalaman ng puwersang lampas sa 15,000 pounds.
Sa palagay ko, medyo distansya lang mula sa pagguhit sa mga puwersa ng langit at lupa upang bumuo ng pangalawang sinaunang mammoth silhouette. Tumango si Aurelio, sang-ayon dito. Karaniwan, kahit na ito ay likas na superhuman na lakas, sa ika-9 na antas ng body tempering stage, ang kanilang lakas ay hindi hihigit sa 2,000 pounds na mas mataas kaysa sa karaniwang tao. Ang Alvin na ito ay talagang kakaiba, sabi ng isa pang matatandang tao. Sa gilid ng battle arena, ang karamihan ay naghiwa-hiwalay ng landas. Hindi ito makakaapekto sa iyong kakayahang makipagkompetensya para sa nangungunang 10, tama ba? Naglakad si Alvin papunta sa humihingal na si Floyd na nakasandal sa gilid ng mataas na platform. Nakangiti siya sa mapayapang paraan. Pagkatapos ng lahat, wala siyang anumang away kay Floyd. Hindi ito gagawin. Matalim na sulyap ni Floyd kay Alvin. Siya ay mapalad na ang kanyang defensive martial skill ay nakatulong sa kanya na makayanan ang karamihan ng puwersa, kung hindi, ang kanyang mga pinsala ay hindi gaanong magaan. Kailangan niyang igalang ang lakas ni Alvin. Sa ganang kanya, si Alvin ay halos isang kakaiba. Mabuti naman. Tumango si Alvin at ngumiti. Lahat ito ay salamat sa iyong pagpapakita ng awa at hindi paggamit ng mga kasanayan sa militar, kung hindi, malamang na nawala ang aking pagkakataon na makapasok sa nangungunang 10. Napabuntong hininga si Floyd. Napangiti si Alvin na nahihiya bago bumalik sa tabi ni Kelly. Ano, may dumi ba sa mukha ko? Nang mapansin ang kakaibang tingin ni Stacy mula sa tabi ni Kelly, tumahimik si Alvin. Freak! Matapos magpigil ng ilang sandali, sa wakas ay naglabas ng salita si Stacy. Ang ekspresyon ni Alvin ay hindi maiwasang mag-freeze. Sa totoo lang, hindi lang si Stacy ang nag-isip ng ganito. Sa mga nakapaligid na tao, karamihan sa kanila ay pinalaki si Alvin sa isang titig na tila sila ay nakatingin sa isang freak. Brother, pagkatapos niyang makapasok sa ika-9 na antas ng body tempering stage, talagang naging mas malakas si Alvin. Sa malapit, tumingin si Islao kay Enchong. Ang pangit ng ekspresyon niya. Kahit ako ay hindi ko inaasahan ito. Ang mga mata ni Enchong ay kumikislap at ang mga sulok ng kanyang bibig ay bahagyang ngumiti. As far as he was concerned, ngayon lang ito nagkaroon ng sense of meaning. Kung si Alvin ay masyadong mahina, ito ay magiging boring. Kuya, noong isang araw hindi mo dapat. Pinigilan ni Islao ang kanyang boses sa mahinang tunog, ang kanyang tono ay may bahid ng reklamo. Ano, pinalaki mo na ba ang iyong mga pakpak? Are you daring to question my decisions? Naging malungkot ang tono ni Enchong, na hamarang kay Islao. Hindi. Hindi sa ganoon. May takot ang ekspresyon ni Islao habang nagmamadaling itinanggi ito. Kahit totoo, hindi siya maglalakas loob na aminin. Sa kabilang side. Brother Ann, ang lakas ng batang ito ay hindi basta-basta. Tinalo niya si Floyd nang hindi gumamit ng anumang martial skill, sabi ng binata na nakaberding damit sa kabataang nakaabo na nasa tabi niya. Humph! Ano? Katulad ng sinabi ko kanina, hanggang sa araw na tumuntong siya sa core formation stage, isa lang siyang ordinaryong martial artist. Ang kabataang nakaabo na nakadamit ay tumawa sa paghamak. Siyempre, Kuya Ann, isa kang core formation martial artist. Gaano man kalakas ang batang ito, nasa body tempering stage pa rin siya. Natural na hindi siya makakapareha sa iyo. Sinamantala ng kabataang nakaberding damit ang pagkakataong halikan ang puwete ng kabataang nakaabo na nakadamit. 57. Nagpatuloy ang clan martial meet. Matapos talunin si Floyd, may 74 na puntos si Alvin. Pagkatapos nito, nakilala niya at natalo ang ilang mga alagad sa loob ng korte na may magandang lakas. Walang body tempering martial artist ang makatiis sa isang galaw niya. Sa kasalukuyan, si Alvin ay pampublikong kinikilala bilang numero 1 figure sa Lysander clan sa ilalim ng core formation stage. Hindi nagtagal ay tumaas ang kanyang mga naipong puntos sa 70. Tungkol naman kay Kelly. Siya ay may 77 puntos, natatalo lamang ng isang laban hanggang ngayon. Natalo siya kay Floyd.
Kahit na ang cultivation at martial skills, stages ng cultivation ni Kelly ay katulad ng kay Floyd, si Floyd pa rin ang dating nangungunang disipulo ng Outer Court, at pumasok pa siya sa malalim na Misty Forest upang labanan ang mga ligaw na hayop. Sa mga tuntunin ng karanasan sa labanan, lubos niyang nalampasan si Kelly. Young Master. Matapos talunin ni Floyd, ang batang babae ay nagkaroon ng bahagyang pakiramdam ng pagkawala. Kelly, natalo ka dahil sa hindi sapat na karanasan. Hindi ka matatalo kay Floyd sa ibang lugar. Papasok tayo sa Misty Forest at mas madalas na lalabanan ang mga ligaw na hayop sa hinaharap, kung gayon ang iyong karanasan sa pakikipaglaban ay natural na magiging sagana. Inaliw siya ni Alvin. Okay. Masunuring tumango ang dalaga. Sa paglipas ng panahon, ang clan martial meet ay nakapasok na sa kasukdulan nito. Alvin, Enchong. Ang boses ng hukom ay tunog sa labas. Enchong. Nanliit ang mga mata ni Alvin, at may ngiti sa kanyang mukha habang ang kanyang katawan ay kumikislap sa arena ng labanan. Pumasok si Enchong sa arena ng labanan bago siya kinutya. Alvin, sa wakas ay nagkasalubong tayo. Ngayon, hayaan mo akong makita kung ano ang kakayahan mo dahil may katapangan kang magsalita ng walang kaparerekan na gusto mong agawin ang titulo ng kampyon sa clan martial meet. Si Alvin na nakikipagkompetensya laban sa isang disipulo ng core formation sa loob ng court ay nakaakit ng atensyon ng maraming manunood. Matapos marinig ang sinabi ni Enchong. Nagkagulo ang karamihan. Hindi pwede. Napakalaki ng ambisyon ni Alvin. Talaga bang iniisip niyang agawin ang titulo ng kampyon sa clan martial meet? Sa tingin ba niya ay kayang talunin ng isang martial artist na body tempering na tulad niya ang isang core formation martial artist? Pash! Kahit gaano pa kalakas ang body tempering martial artist, imposible pa rin na maging katapat ng isang core formation martial artist. Kahit na first level lang ito ng core formation martial artist na sa simula pa lang ay nabuo ang origin energy, ang lakas na taglay nila ay magiging katumbas ng isang sinaunang mammoth. Oo, ang lakas ng dalawang sinaunang mammoth ay maaaring gamitin sa unang antas ng core formation stage. Bagamat ang Alvin na ito ay medyo malakas, hindi siya magiging sapat na lakas hanggat hindi niya nakuha ang puwersa ng langit at lupa upang bumuo ng dalawang sinaunang mammoth silhouette. Masyado siyang mayabang. Sa tingin niya ba ay paper tigers ang 5 core formation inner court disciples? Ngayon, hayaang sirain ni Enchong ang kanyang mga maling akala, at hayaan siyang huminahon ng maayos. Kahit na si Alvin ay hindi kailanman naisip na ang isang pangungusap mula kay Enchong ay maglalagay sa kanya sa tuktok ng opinyon ng publiko, na umaakit sa paghamak ng napakaraming tao. Pero naintindihan niya. Ngayon ay maaari lamang siyang umasa sa kanyang sariling lakas upang patunayan ang kanyang sarili. Pagkatapos lamang niya magagawang isara ang mga taong ito sa kanilang mga bibig para sa kabutihan. Kampyon ng clan martial meet. Desidido siyang manalo dito. Gagamitin niya ang kanyang lakas para patunayan ang lahat. Tinitigan ni Alvin si Enchong habang walang pakialam na sinabi niya, Enchong, may kakayahan man ako o wala, malalaman mo kapag sinubukan mo. Likas kong susubukan. Hindi lang ako susubukan, matatalo kita sa isang galaw at hahayaan kang maranasan ng maayos ang pagkakaiba sa pagitan ng core formation stage at body tempering stage. Ngumisi si Enchong. Isang galaw. Naningkit ang mga mata ni Alvin. Whoosh! Gumalaw si Enchong at bumulwak ang origin energy sa kanyang mga paa. Agad niyang ginamit ang lakas ng dalawang sinaunang mammoth, lumipad palabas ng may paglukso, at diretsyong kumislap patungo kay Alvin. Ang kanyang bilis ay halos doble kaysa noong isagawa ni Floyd ang kanyang diskarte sa paggalaw. Ang diskarte sa paggalaw na isinagawa ni Enchong ay isang mataas na grado na pamamaraan ng paggalaw ng profound rank, crossing river on a reed. Ito ang kanyang premyo sa pakikipaglaban sa kanyang pagpasok sa nangungunang 10 sa clan martial meet noong nakaraang taon. Gumugol siya ng 1 taon upang linangin ito hanggang sa unang yugto. Palagi niyang ipinagmamalaki ang tagumpay na ito. Ang bilis mo talaga. Lumiwanag ang tingin ni Alvin habang nanginginig ang kanyang katawan, biglang kumislap pabalik. Biglaan. Bang!
Tinadyakan ni Alvin ang kanyang mga paa sa lupa. Ang kanyang buong katawan ay tila nag-transform sa isang cannonball, lumilipad ng diretso. Unti-unting nabuo ang isang sinaunang mammoth silhouette na lumilitaw sa espasyo sa itaas niya. Spirit Serpent Movement Technique. Nag-transform si Alvin sa isang kidlat, gumagalaw upang salubungin ang marahas na papalapit na si Enchong. Hindi mahalaga kung si Patriarch Aurelio, ang mga matatanda sa mataas na entablado, o ang mga manunood, lahat sila ay hindi mapigil ang huminga. Kung titingnan ang tindig na ito, malinaw na pinaplano ni Alvin na labanan si Enchong ng direkta. Habang siya ay kumikislap pasulong, ang itaas na bahagi ng katawan ni Alvin ay tumagilid pabalik sa hugis ng isang busog, na parang nagiging isang malakas at mabigat na busog. Samantalang sa kabaligtaran niya, si Enchong ay sumailalim sa halos katulad na paggalaw. Nakakulaps na kamao. Itinaas ni Alvin ang kanyang kanang kamao sa isang tuwid na linya, na kasama nito na parang kulog na puwersa. Umaungol na kamao ng tigre. Sinalakay din ni Enchong. Umuuyod ang kanyang kamao na parang gumuhong bundok. Bang! Nagsalpukan ang kanilang mga kamao. Napangisi si Enchong habang naubos ang puwersa sa kanyang kamao. Sa abot ng kanyang pag-aalala, sa mga tuntunin ng martial skill cultivation stage, ang Howling Tiger Fist ni Alvin ay nasa mastery stage lamang. Ngunit ang kanyang Howling Tiger Fist ay nakapasok na sa perfection stage. Sa mga tuntunin ng lakas, ang kanyang fleshly body at origin energy sa buong pagsusumikap ay maihahambing sa lakas ng dalawang sinaunang mammoth. Kahit na ang lakas ni Alvin ay hindi masama, hindi ito umabot sa lakas ng dalawang sinaunang mammoth, at sa gayon ay mas mababa sa kanya. Sa sandaling ito, parang naririnig niya ang mga buto ng braso ni Alvin na nadudurog. Parang nakikita niya ang eksena ni Alvin na sabog na lumilipad. Humph! Nang mapansin ang panunuya sa mga sulok ng bibig ni Enchong, paanong hindi alam ni Alvin ang kanyang iniisip? Kaagad, naubos din ang puwersa sa kanyang kamao, bumangga sa lakas ng kamao ni Enchong. Ang puwersa ng kamao ni Enchong ay agad na pinigilan at winasak ang lakas ng kamao ni Alvin, sumasabog patungo sa kanang braso ni Alvin. Sa sandaling ito, kung hindi ito mareresolba ng mabilis, ang kanang braso ni Alvin ay mabaalwing ilang buto o mapilayan man lang. Mas malaking teleportasyon. Alvin ay inihanda. Agad niyang ipinalibot ang kanyang defensive martial skill. Pagkatapos ng lahat, ang puwersa ng kamao ni Enchong ay bumangga sa kanya, kaya habang pinipigilan at sinisira ang kanyang puwersa ng kamao, ito ay humina ng husto. Ang defensive chi barrier ng initial stage greater teleportation ay higit pa sa sapat upang ganap na mapaglabanan ang fist force na ito. Hindi lamang iyon, ngunit kahit na ang paggamit ng kapangyarihan ng teleportasyon upang ibalik ang karamihan ng puwersa. Gawin mo sa iba ang ginawa nila sa iyo. Sa kasalukuyan, ang eksena sa arena ng labanan ay isang bagay na lubhang kakaiba sa mga manunood. Nang makita ang suntok ng kamao ni Enchong na lumampas sa hampas ni Alvin, malapit nang pasabugan si Alvin na lumilipad. Sa sandaling ito lang. Bahagyang nanggotol ang katawan ni Alvin at pagkatapos ay hindi gumagalaw kahit isang pulgada pa. Sa kabilang banda, naging malungkot ang ekspresyon ni Enchong habang siya ay sabog na lumilipad tulad ng isang arrow na umaalis sa bowstring, nahulog sa sulok ng arena ng labanan, na halos mahulog. Sobrang tahimik ng paligid ng battle arena. Karamihan sa mga tao ay hindi maintindihan kung bakit si Enchong, na tila nangunguna, ay biglang sasabog na lumipad. Hindi kaya siya ang naghagis ng posporo sa mataas na plataporma. Ang mataas na grado ng profound rank defensive martial skill na nilinang ni Alvin ay ganap na naiiba sa martial skill na nilinang ng maliit na babae sa tabi niya. Mukhang mas estranghero pa ito. Kumislap ang mga mata ni Patriarch Aurelio. Sa kanyang cultivation base, madaling mapansin ang ilang mga pahiwatig. Hindi ba't mga disipulo sila ng branch clan mula sa Fresh Breeze Town? Paano magiging posible na magkaroon ng napakaraming mataas na grade na profound rank martial skills? At saka, ang mga martial skills na ito ay mukhang mas kapansin-pansin kaysa sa martial skills ng ating main clan. Bahagyang nagulat ang isa pang matandang nasa gilid.
Huwag kalimutan, sila ay mga alagad na may ibang apelyido. Ang Alvin na ito ay may apelyido pang ang Duan. Ang apelyido ng Duan ay kilala sa ating Crimson Sky Kingdom, dahil daw ang sabi ng matanda na may puting kilay. Ang ibig mong sabihin ay, ang Duan clan ng Imperial City. Kung si Alvin ay talagang miyembro ng Duan clan ng Imperial City, ang pagkakaroon ng napakaraming kahangahangang martial skills ay hindi isang kakaiba. Pero curious ako. Kung talagang disipulo siya ng Duan clan, sa anong dahilan kaya siya nagmula sa Fresh Breeze Town Branch family at kahit na irekomende nila sa aming Lee family main clan? Siguro may ilang dahilan sa likod nito. Pagkatapos ng clan martial meet, magpapadala ako ng ilang tao sa Fresh Breeze Town Branch family para maghukay. Sa isang sulok ng battle arena. Walang kwentang bagay. Talagang binabato ang mukha naming mga martial artist ng core formation. Ang kabataang nakaabo na nakadamit ay nagpunas ng malamig at walang pakialam na tingin kay Enchong. Alwin, mukhang sobrang sama ng loob mo sa Alvin na iyon. Isang masigabong tawa ang bumungad sa kanya habang naglalakad ang isang binata na nakasuot ng berdeng mga hakbang patungo sa kanya. Omar. Nanliit ang mga mag-aaral ni Alwin nang mapansin niya kung sino ito. Si Omar ay katulad niya, isa ring core formation na inner court disciples na kalahok sa clan martial meet. Anong mali? Walang sapat na tiwala. Tumawa si Omar. Paano naging posible iyon? Ang tanging magagawa niya ay maglaro ng basura tulad ni Enchong. Naiinis na tumawa si Alwin. Sa kabilang side. Ang lakas ng Alvin na ito, sabi ng isang payat at magandang dalaga na nakasuot ng light violet na damit. Bahagyang gumalaw ang kanyang kaakit-akit na mapupulang labi na may bahid ng pagkabigla. Ang batang babae ay may nagniningning na mga mata at mapuputing ngipin na may walang katulad na kakisigan. Humph! Body tempering martial artist lang. Sa tabi ng batang babae ay nakatayo ang isang mapagmataas at malayong kabataang nakasuot ng puti. Ang kanyang paraan ng pagsasalita ay tila naglalarawan na siya ay minamaliit ang lahat. Si Jimmy, hindi siya simpleng body tempering na martial artist. Noong nasa body tempering stage ka, nakamit mo kaya ang ganito. Medyo interesado ako sa kanya. Napaka-interesante na tao. Bahagyang ngumiti ang dalaga, kumikislap ang kanyang maaliwalas na mga mata na may kaakit-akit na kinang. Ang dalaga, gayunpaman, ay hindi napansin na sa sandaling ito, pagkatapos marinig ang kanyang sinabi, ang nakaputing damit na kabataan sa tabi niya ay may ganap na madilim na ekspresyon. Nakatitig pa ang kanyang mga mata sa naka-violet na kabataan sa arena ng labanan, kumikislap na may bahagyang malisyosong kinang. Malapit. Little Sister Kelly, alam mo na ba na si Alvin ay sobrang abnormal? Napansin ni Stacy na ang batang babae sa tabi niya ay hindi nagulat sa pagganap ni Alvin. Big Sister Stacy, paano mo masasabi ang ganyan tungkol kay Young Master? Bahagyang nadismaya ang dalaga. Okay, wala akong sasabihin. Si Stacy ay nagmamadaling ngumiti ng humihingi ng tawad, ang kanyang tingin ay muling bumaba sa binata na nakadamit ng violet sa arena ng labanan. Alvin, talagang iniisip ko kung gaano karaming buhay ang naipon mong kapalaran upang makasama mo ang isang babaeng tulad ni Kelly. Napabuntong hininga si Stacy. Naunawaan niya na batay lamang sa katotohanan ito, walang sinuman ang maaaring pumalit sa posisyon ni Kelly sa puso ni Alvin. Kuya! Ang ekspresyon ni Islaw ay sobrang pangit. Ang kanyang kapatid ay talagang pinilit ni Alvin sa isang hindi magandang posisyon sa isang labanan. Sa arena ng labanan. Humugot ng malalim na hininga si Enchong, dahan daw ang pinapakalma ang kanyang nababagabag na kalooban. Alvin, kailangan kong aminin, ang iyong defensive martial skill ay talagang kakaiba. Ngunit ang lahat ay tapos na. Habang bumababa ang kanyang boses, gumalaw muli si Enchong. Tumawid sa ilog sa isang tambo. Ang kanyang buong katawan ay mabilis na tumalon, tulad ng isang mabilis na bugzo ng hangin. Maliban kung ang bilis mo ay mas mabilis kaysa sa akin, ako ay nasa isang hindi magagapi na posisyon. Kapag nahanap ko na ang iyong kahinaan, walang alinlangan na matatalo ka.
Kumalat ang boses ni Enchong na parang nagmumula sa paligid. Ang kanyang katawan ay kumikislap sa arena ng labanan na nakagambala sa paningin ni Alvin. Ganyan ka ba talaga ka-confident? Nagsimulang tumawa si Alvin. 58. Spirit Serpent Movement Technique. Mabilis na sumulong si Alvin, direktang kumikislap patungo kay Enchong. Sining sa pagguhit ng espada. Isang nagyayelong malamig na piercing violet sword na kumikinang bago naglaho kaagad, pagkatapos ay kumikislap at naglaho muli. Parang nag-transform sa violet bolts ng kidlat na may mga mata, tiyak na tinatakpan ang lahat ng galaw ni Enchong. Dahilan upang hindi makaiwas si Enchong. Whoosh! Ang nagyayelong malamig na violet na espadang kumikinang ay parang malambot na paghaplos ng isang magkasintahan, na humahaplos sa lalamunan ni Enchong. Nagiging sanhi ng pag-freeze ng kanyang katawan at pagbaluktot ng kanyang ekspresyon. Walang kamalay-malay na iniabot ni Enchong ang kanyang kamay para hawakan ang kanyang lalamunan. Ang mahinang bakas ng dugo sa kanyang kamay ay nakatusok sa mata, nakakasilaw. Si Alvin ay nanalo. Narinig ang boses ng judge, na may bahid ng pagkabigla. Nawala. Si Enchong ay may masalimuot na tingin habang sinulyapan ang binata na nakadamit ng violet. Kasunod nito, walang sabi-sabi, tumalon siya sa arena. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay may malabong ngiti mula sa simula hanggang sa huli. Nakipaglaban kay Enchong. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi niya ginamit ang lakas ng dalawang sinaunang mamath. Nagpigil siya. Ang paggawa nito ay isang paraan ng paghamon sa kanyang sarili. Hindi nakakagulat na narinig ko ang mga alagad sa labas ng korte na nagsasabi na ang pinakakakilakilabot na galaw ni Alvin ay ang kahangahangang husay sa espada. Sa nakikita ngayon, ito ay talagang may karapat-dapat na reputasyon. Ang sword skill na ginawa niya ay eksaktong kapareho sa batang babae sa tabi niya, ngunit ang yugto kung saan niya ito isinasagawa ay mas mababa sa kanya. Siguro ang husay ng espada ng batang babae ay ipinasa sa kanya ni Alvin. Ang pagkatalo sa isang first-level core formation inner court disciple na may cultivation sa ika-9 na level ng body tempering stage. Ang Alvin na ito ay talagang nagtakda ng bagong record sa ating Lysander clan. Oo, sa aming Lysander clan, ang gayong tagumpay ay hindi pa nagagawa. Masiglang nag-usap ang mga taong nakapaligid sa arena ng labanan. Sa sandaling ito, walang nang-ahas na tanungin ang kagustuhan ni Alvin na agawin ang kampyonato. Si Alvin ay may ganitong uri ng lakas. Sa mataas na plataporma. Ang husay sa espada ng maliit na batang babae na iyon ay nakapagbigay sa akin ng mataas na pagpapahalaga, ngunit hindi ko inaasahan na ang kasanayan sa espada ni Alvin ay mas mabigat. Mahirap isipin kung paano linangin ng isang 16 na taong gulang ang kanyang kasanayan sa espada hanggang sa ganoong yugto. Napabuntong hininga si Patriarch Aurelio. Oo, ang aming Lysander clan ay hindi kailanman nagkaroon ng isang taong may pambihirang talento na tulad niya. Tumango ang isa sa mga matatandang nasa gilid bilang malalim na pagsang-ayon. Sa pagkakaroon ng ganoong lakas sa 16 na taon, iniisip ko kung hanggang saan siya lalago sa susunod na 2 taon. Kumikislap ang mga mata ng mapuputing kilay na may bakas ng bahagyang pag-asa. Pagkatapos tumalon mula sa arena ng labanan, bumalik si Alvin sa tabi ni Kelly. Mabilis, napansin ni Alvin na bukod kay Stacy, may isa pang batang babae sa tabi ni Kelly. Ang batang babae ay nasa edad 18 taong gulang. Nakasuot siya ng light purple na damit at may bewang na kayang yakapin ng isang braso. Ang kanyang katawan ay mapang-akit sa maraming aspeto na ang bawat detalye ay perpekto, walang kahit isang hibla ng labis na laman. Ang kanyang hitsura ay hindi mas mababa kaysa sa Kelly, ngunit kung ikukumpara kay Kelly, siya ay may mas mature na alindog. Siya ay may pares ng maganda at malinaw na mga mata na tila nilagyan ng walang hangganang alindog. Sa isang sulyap pa lang, maaagaw na niya ang kaluluwa ng mga lalaki. Hindi mapigilan ni Alvin na matarante nang makipag-cross ang mga mata niya sa dalaga. Nakakaakit na kagandahan. Bumilis ang tibok ng puso ni Alvin, bahagyang nag-aapoy ang kanyang ibabang bahagi.
Mula nang dumating siya sa mundong ito, palagi siyang nasa ilalim ng kondisyon ng pag-iwas, matagal nang naging sanhi ng kanyang pakiramdam na hindi mapakali at hindi matitiis. Kung siya ay isang maliit na birhen sa kanyang nakaraang buhay, ngunit kailangan lang niya maging isang kilalang espesyalista sa armas na hindi magiging masaya kung wala ang mga babae. Humugot ng malalim na hininga, bahagyang pinatahimik ni Alvin ang pagkabalisa sa kanyang puso. Sa sandaling ito, alam na niya kung sino ang dalaga. Tiyak na ito ang pinakamataas na kagandahan ng inner court, si Megan. Napansin ni Alvin na may isang binata na nakaputi sa likod ni Megan. Ang kabataang nakasuot ng puti ay halos kasing edad ni Megan at may mukha na puno ng pagmamataas. Mula sa simula hanggang sa katapusan, ni minsan ay hindi niya tiningnan sa mata si Alvin. Young Master, ito si Kuya Megan. Pinakilala siya ni Kelly na may magaang ngiti. Nahulaan ko na. Ang pinakamataas na kagandahan ng inner court ay umaayon sa kanyang reputasyon. Tumango si Alvin. Nang bumaba ang kanyang tingin kay Megan, ito ay bahagyang nag-aalab na tingin. Bahagyang nagsalubong ang magagandang kilay ni Megan. Ang titig ni Alvin ay isang bagay na hindi niya kilalang kilala. Sa tuwing lumalabas siya sa Lysander Clan Estate, mapapansin niya ang ganitong uri ng tingin kahit saan. Ang ganitong uri ng titig din ang pinakaayaw niya. Ang mga taong may ganitong uri ng tingin ay tila nagnanais na sunggaban siya at habarin siya. Agad na bumangon ang malamig na lamig sa kanyang puso. Akala pa niya ay iba siya. Pero hindi niya akalain na magiging moldite rin siya. Kelly, Stacy, mag-uusap ulit tayo kapag libre na tayo. Ang maaliwalas na mga mata ni Megan na nakatitig ng diretso kay Alvin ay may dagdag na lamig, ngunit nang tingnan niya ang dalawang babae sa kabilang panig, ang yelo ay natunaw na parang dumating na ang tagsibol. Nang matapos siyang magsalita ay dahan-dahan siyang naglakad palayo ng may grasya. Humph! Sa sandaling ito lamang napunta kay Alvin ang nakaputing damit na kabataan sa likod ni Megan na may babala. Natural na hindi siya pinansin ni Alvin. Young Master, tingnan mo, nakakatakot si Kuya Megan. Gusto pa niyang ipakilala kita sa kanya kanina. Ang kaakit-akit na mapupulang labi ni Kelly ay nakapout, maganda at kaibig-ibig, na naging sanhi ng pagnanais ng iba na halikan at sipsipin sila. Malinaw, kahit siya ay napansin ang mapanlinlang na tingin ni Alvin nang tumingin siya kay Megan kanina. Little Sister Kelly, si Kuya Megan ay natakot sa kanya. Medyo nahuli si Stacy sa pagkaunawa. Nang hilahin siya ni Kelly sa isang tabi at palihim na bangulong, sa kanya lang naintindihan. Ang kanyang titig nang tumingin kay Alvin ay may dagdag na pakiramdam ng nakatagong kapeiton. Ngunit sa kasamaang palad, wala sa kanya ang atensyon ni Alvin. Parang hindi maganda ang impresyon niya sa akin. Sa pagtingin sa anino ni Megan mula sa malayo, ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay may bahagyang ngiti. Kinailangan niyang aminin na mula nang dumating sa mundong ito, si Megan ang pangalawang babae na pumukaw sa kanyang interes. Ang una ay natural na Kelly. Gayunpaman, sina Kelly at Megan ay ganap na magkasalungat. Kung sinabi na si Kelly ay purong liryo, kung gayon si Megan ay magiging isang mainit, pulang rosas na puno ng walang hangganang tukso. Ang Clan Marshall Meat ay nagpatuloy na parang nagngangalit na apoy. Sa oras na ito, magkasabay na nakilala ni Kelly at Stacy ang mga disipulo sa loob ng core formation, na sina Enchong at Omar ayon sa pagkakabanggit. Sa sandaling pumunta sila sa arena ng labanan, agad nilang inamin ang pagkatalo. Hindi naman sila si Alvin. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Nang tawagin ng hukom sina Kelly at Alwin, tumayo si Alwin sa battle arena at naghihintay kay Kelly ng may pag-asa, ngunit hindi man lang siya nilinga ng dalaga, direktang inamin ang pagkatalo sa ilalim ng battle arena. Nakatingin siya sa malayo sa dalagang nakahawak sa kamay ng binata na nakadamit ng violet, nakikipagkwentuhan at nagtatawanan ngunit itinuturing siyang wala. Alvin. Nag-init ang mukha ni Alwin sa selos habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Patuloy ang pagtaas-baba ng boses ng mga hukom. Enchong, Omar. Ang boses ng hukom ay umalangaw-ngaw mula sa arena ng labanan sa harap ni Alvin. Omar. Kumislap ang mga mata ni Alvin.
Narinig niyang binanggit ni Stacy na si Omar ay isa sa mga disipulo ng core formation sa loob ng court. Mabilis na napansin ni Alvin na bago pumasok sina Omar at Enchong sa battle arena, pinalibutan na sila ng mga tao sa paligid. Sa isang mabilis na pag-iisip, naunawaan ni Alvin. Ang labanan sa pagitan nina Enchong at Omar ang magiging unang labanan sa pagitan ng mga disipulo ng core formation sa Clan Martial Meet ngayong taon. Nakita ni Alvin si Omar. Siya ay isang matipunong kabataan na may bakas ng pangungutya sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa arena ng labanan. Enchong, sumuko ka na lang. Ni hindi mo matatalo ang isang body tempering na disipulo. May pag-asa ka pa bang matatalo ako? Si Omar ay may tamad na ekspresyon, ang kanyang paraan ng pagsasalita ay naglalaman ng isang pahiwatig ng panunuya. Depende yan sa kakayahan mo. Malamig na tumawa si Enchong. Ang Omar na ito ay kailangang dalhin iyon at hawakan ang isang malambot na lugar na lubos na nagagalit sa kanya. Tumawid sa ilog sa isang tambo. Si Enchong ay tila nag-transform sa isang bulk zone ng hangin habang siya ay sumugod patungo kay Omar. Mabilis silang nasangkot sa isang matinding labanan. Kasabay ng kanilang mga galaw ay ang dalawang sinaunang mammoth na silhouette sa itaas ng bawat isa sa kanila, na humahampas sa kanila na may kahangahangang paraan na maaaring tumagos sa kalangitan. Parehas silang pinagtagpo. Sa wakas, nakita ni Enchong ang mahinang punto ng Omar, na pinasabog si Omar sa arena ng labanan. Kasuklam-suklam. Si Omar ay nagpakawala ng agos ng mga insulto, ngunit nang gusto niyang magmadaling umakyat sa arena ng labanan para sa isa pang round kasama si Enchong, pinigilan siya ng hukom. Omar, hindi mo ba sinabi na hindi ko kayang talunin ang isang body tempering na disipulo? Ngayon hindi mo na ako matatalo, na hindi kayang talunin ang isang body tempering na disipulo. Ano ang nararamdaman mo? Nagsimulang tumawa si Enchong na may pagpapahayag ng kadakilaan matapos makamit ang kanyang layunin. Sa sandaling ito, maraming tao sa paligid ang hindi makatiis sa kanilang pagtawa. Pagkaraan ng ilang sandali, muling pumasok si Alvin sa arena ng labanan. Ang lahat ng kanyang mga kalaban ay umamin ng sunod-sunod na pagkatalo, na nagpapahintulot sa kanya na ganap na tamasahin ang pagtrato ng isang disipulo ng core formation. Hanggang sa nakilala niya si Omar. Sa sandaling pumasok si Omar sa arena ng labanan, malinaw na napansin ni Alvin ang kanyang hindi mapakali na mood. Mukhang gusto niya akong talunin para maalis ang kahihiyan kay Enchong kanina. Nahulaan ni Alvin ang dahilan sa kanyang puso. Ngunit kahit na natalo si Omar ni Enchong dahil sa kawalang ingat, ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nilang dalawa ay talagang kaunti lamang. Maging si Enchong ay hindi katugma ni Alvin, kaya natural na hindi exception si Omar. Mabilis na natalo ni Alvin si Omar, patuloy na pinanenatial wing kanyang nangingibabaw na sunod-sunod na panalong. Megan, Enchong. Boses ng judge ang narinig sa likuran niya. Bahagyang umikot ang tingin ni Alvin habang hawak niya ang kamay ni Kelly at naglakad palabas ng may malalaking hakbang. Ang labanan sa pagitan nina Megan at Enchong. Ang figure ni Megan ay tila naging isang kumikislap na pulang rosas, umaakit ng walang katapusang mga tingin at naging sentro ng atensyon. Bilang isang babae, bihira talaga ang makatuntong sa core formation stage sa edad na 18. Ang naging sanhi ng pagkagulat ni Alvin ay ang lakas ni Megan ay talagang mas mahusay kaysa kay Enchong. Pagkatapos ng dalawang galaw, napilitang aminin ni Enchong ang pagkatalo ng paulit-ulit. Kawili-wili. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay gumulong sa isang malabong ngiti. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganito kalakas ang maganda at mapang-akit na dalagang ito. Omar, Alvin. Isa na namang labanan sa pagitan ng mga disipulo ng core formation. Ang naging dahilan ng pagtataka ni Alvin ay natalo ni Alvin si Omar sa isang galaw. Siyempre, alam niya na may kaugnayan ito sa moral ni Omar. Mula sa pagpasok sa arena ng labanan hanggang sa pagkatalo ni Alvin, tila natarante siya, halatang hindi pa rin makaalis sa anino na nakaharap sa kanya kanina. Enchong, Jimmy. Nagpatuloy ang labanan sa pagitan ng mga disipulo ng core formation. Siya si Jimmy.
Sa pagtingin sa nakaputing damit na kabataan sa arena ng labanan, nagulat si Alvin. Ang lalaking ito, hindi ba't siya ang walang hiyang bakwit na sumunod sa likod ng puweten ni Megan? Pagkatapos ay napansin niya na tila hindi nagustuhan ni Megan ang pagbibigay pansin sa kanya. Ang Jimmy na ito ay halatang nasa one-sided love affair. Enchong, aminin mo na lang ang pagkatalo. Sa arena ng labanan, itinaas ni Jimmy ang kanyang ulo sa isang mapagmataas na paraan. Tumingin siya kay Enchong sa mapagpakumbaba na paraan at nagsalita ng may dominanteng tono. Ang ekspresyon ni Enchong ay naging malungkot at ang kanyang mga mata ay naglabas ng galit. Nang malapit nang bumukas ang origin energy sa kanyang mga binti at handa na siyang umatake. Biglang nagsikip ang kanyang mga pupil at ang kanyang katawan ay hindi maiwasang manginig habang ang kanyang origin energy ay tuluyang nawala. Ay! Aminin ko ang pagkatalo ko. 50. Ay! Aminin ko ang pagkatalo ko. Si Enchong ay orihinal na may kahangahangang paraan na maaaring tumago sa kalangitan. Kahit na alam niyang hindi siya katapat ni Jimmy, hindi siya natakot. Pero ngayon, ang tatlong sinaunang mamet na silhouette ay nabuo sa espasyo sa itaas ni Jimmy, na nagdulot sa kanya ng pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Tatlong sinaunang mamet silhouette. Malinaw na nakapasok si Jimmy sa ikalawang antas ng core formation stage. Ang mga tunog ng pagguhit sa malamig na hangin ay maririnig na tumataas at bumaba mula sa paligid ng arena ng labanan. Ikalawang antas ng core formation stage. Si Jimmy ay talagang nakapasok sa ikalawang antas ng core formation stage sa edad na 18. Nakakaloka. Maging ang kampyon ng Clan Martial Meet noong nakaraang taon, si Li Feng, ay kamakailan lamang ay nakapasok sa ikalawang antas ng core formation stage. Ang likas na talento ni Jimmy ay mas mataas kaysa kay Li Feng. Sa mga tuntunin ng lakas, halatang nalampasan niya ang Li Feng noong nakaraang taon. Isang 18 taong gulang na disipulo ng core formation stage. Kahit sa nakalipas na 100 taon ng kasaysayan ng ating Lysander clan, mabibilang ito sa isang kamay. Oo, ang likas na talento ni Jimmy ay talagang nakakagulat. Tulad ng inaasahan sa apo ng Grand Elder. Isang alon ng mga tandang ang umalangaw-ngaw mula sa karamihan. Nagulat silang lahat sa kultibasyon na ipinahayag ni Jimmy. Ikalawang antas ng core formation stage, ha? Nanliit ang mga mata ni Alvin at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumarba sa isang malabong ngiti. Ang Clan Martial Meet ay nagiging kawili-wili. Habang unti-unting lumalabo ang nagninangas na araw, ang Clan Martial Meet ay magtatapos na. Dalawang figure ang bumungad sa arena ng labanan. Alwin, Megan. Nagkaroon ng kaunting bentahe si Alwin nang maglaban ang dalawa, natalo si Megan. Bahagyang nagsalubong ang magagandang kilay ni Megan, tila medyo hindi nasisiyahan. Pagkatapos ng ilan pang laban. Alvin, Megan. Ang boses ng judge ay umalangaw-ngaw mula sa malayo. Sa arena ng labanan. Nagkita tayong muli. Bahagyang ngumiti si Alvin habang ang kanyang nag-aapoy na tingin ay pinalaki ang magandang hitsura at mainit na katawan ni Megan nang walang pagpipigil. Humph! Pervert! Nang mapansin ang titig ni Alvin, napaungol si Megan at namula ang kanyang magandang mukha. Sa labas ng battle arena. Oh my God, ano ang nakita ko? Namula si Megan. Namula talaga siya. FK? Totoo talaga. May relasyon kaya sila ni Alvin. Bakit pa siya mamumula sa sandaling magkita sila? Tiyak na mayroon silang ilang uri ng relasyon. Sa tingin ko rin. Talagang may magandang kapalaran si Alvin sa pag-iibigan, mayroon ng isang batang babae na ang hitsura ay hindi mas mababa sa katabi ni Megan, at ngayon ay banibihag pa ang puso ni Megan. Nagkagulo ang mga tao. Si Megan, ang sikat na kagandahan ng Lysander clan na may hindi mabilang na humahabol ngunit bihirang tumingin sa isang lalaki ay namumula na ngayon sa isang lalaki. Kung ito ay ibang tao na gumagamit ng parehong titig na ginamit ni Alvin para sukatin siya, ito ay magdudulot lamang ng kanyang nakamamatay na galit na titig. Pero ngayon, pagharap kay Alvin, talagang namula siya. Hindi ka panipaniwala.
Dumating si Alwin sa tabi ni Jimmy at dahan-daang nagsabi, "Jimmy, hinabol mo si Megan ng napakatagal, ngunit siya ay walang pakialam." Ngayon ay tila interesado na siya sa Alvin na iyon. Habang nagsasalita siya, ang kanyang nag-aalab na tingin ay dumaan sa malapit na batang babae. Ngunit ang mga tingin ng dalaga ay ganap na ngayon sa binata na nakadamit ng violet sa arena ng labanan, ganap na hindi siya napapansin. Hindi maiwasang maging malungkot ang kanyang ekspresyon. Humph! Siya lang, karapat-dapat pa ba siyang makipagkompetensya sa akin? Ngumisi si Jimmy ng masama. Ang kanyang talumpati ay nagpakita kung paano niya lubos na minamaliit si Alvin. Sigurado iyan. Nakalusot ka na sa ikalawang antas ng core formation stage ngayon, kaya sa lakas, hindi ka maaabutan ni Alvin kahit anong pilit niya. Ngunit dapat ka pa ring mag-ingat. Sanay siya sa matatamis na babae. Maging si Stacy ay tila nakatingin sa kanya, pagmamalabos na sabi ni Alwin. Alwin. Biglang tumingin si Jimmy kay Alwin na may malamig at walang pakialam na tingin. Ha! Natulala si Alwin sandali. Kung hindi ako nagkakamali, interesado ka sa batang babae sa tabi ni Alvin, di ba? Ano, hindi ka kumpiyansa na haharapin siya kaya gusto mo akong gamitin. Nakita ni Jimmy ang mga iniisip ni Alwin. Siya lang. Huwag kang magbiro. Depende na lang kung makikilala ka niya o ako muna. Kung una niya akong makilala, tiyak na wala akong lakas para ipagpatuloy ang isa pang laban, at makakatipid ka rin ng lakas. Hindi nahiya si Alwin na makita siya. Same here. Kung una niyang makilala ako, tiyak na wala siyang pagkakataong makipaglaban sa iyo pagkatapos ko. Bumaba ang tingin ni Jimmy sa binata na nakadamit ng violet sa arena ng labanan, kumikislap ang layuning pumatay. Sa arena ng labanan. Natural na naririnig ni Megan ang talakayan ng mga tao, kaya nahihiya siya at nagalit. Alvin. Nang mapansin ni Megan na si Alvin ay gumagamit pa rin ng ganoong uri ng titig para palakihin siya, ang kanyang malinaw na mga mata ay nakatitig sa kanya ng matiim habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumisigaw ng hiya at galit. Ha! May problema ba? Si Alvin ay bumalik sa kanyang katinoan at natulala. Ang eksenang ito ay hamatak sa isang alon ng matamis na tawa. Alvin, kung ayaw mong sirain ang isang bulaklak, aminin mo ang iyong pagkatalo, sabi ng isang tao sa paligid. Aminin ang pagkatalo. Little Faye, kailangan mo ba akong umamin ng pagkatalo? Nakangiti si Alvin habang nakatingin kay Megan. Maliit na Faye. Sandaling napatingin ang mga taong naruroon sa kanilang dalawa ng may pagdududa na mga tingin. Alvin. Ang mga tingin ni Jimmy ay naging madilim at malamig at ang origin energy sa kanyang katawan ay naging hindi mapakali na tila handa nang lumunin siya. Sa arena ng labanan. Hindi na nakatiis si Megan, kaya umatake siya sa galit. Hindi niya akalain na si Alvin ay magiging isang hamak, talagang tinatawag ang kanyang palayaw. Siyempre, curious siya sa kanyang puso kung paano nalaman ni Alvin ang kanyang palayaw. Flash ng Wanderer. Gumalaw ang mapang akit at magandang balingkinitang figure ni Megan na parang nagiging kidlat, dumiretso kay Alvin. Sa itaas niya, dalawang sinaunang mamet na silhouette ang pumasok at sumunod. Naningkit ang mga mata ni Alvin. Ang bilis ni Megan ay mas mabilis pa ng bahagya kaysa kay Enchong. Mabilis, napansin ni Megan. Nakalapit na siya kay Alvin, ngunit wala talaga itong balak na umiwas o umatake. Mababa ang tingin sa akin, ha? Isang kahihiyan at galit ang lumitaw sa puso ni Megan. Starfall Feast. Sa ilalim ng kanyang kulay violet na damit, ang kanyang kamao ay umindayog na parang bumabagsak na bituin, pababa patungo sa dibdib ni Alvin. Kumislap ang mga mata ni Alvin. Ang kanyang katawang makalaman ay agad na nagbigay ng lakas na 28,000 pounds. Mas malaking teleportasyon. Ibinahagi niya ang kanyang defensive martial skill bilang paghahanda sa suntok ni Megan. Bang! Ang kamao ni Megan ay humampes sa dibdib ni Alvin sa susunod na sandali. Natarante si Megan. Talagang hindi umiwas si Alvin, hinayaan ang kanyang kamao na bumangga sa kanya ng buong lakas. Bahagya siyang nakaramdam ng panghihinayang.
Masyado bang mabigat ang kanyang atake? Ang lakas ng dalawang sinaunang mammoth. Biglang, narinig ni Megan ang isang alon ng mga sigaw ng alarm na pumasok sa kanyang mga tainga. Bago pa man makapag-react si Megan, naramdaman niya na ang kamao na hinampas niya sa dibdib ni Alvin ay hindi man lang nakalusot sa kanyang defensive chi barrier. Ito. Paano ito posible? Nanliit ang magagandang mata ni Megan habang ang kanyang kaakit-akit at magandang mukha ay puno ng ekspresyon ng hindi paniniwala. Siya unconsciously itinaas ang kanyang ulo at malinaw na nakita. Sa espasyo sa itaas ng Alvin, dalawang sinaunang mammoth na silhouette ang hindi malinaw na nakikita. Ika-9 na antas ng body tempering stage, ang lakas ng dalawang sinaunang mammoth. Ang kanyang maganda at kaakit-akit na mukha ay nagpakita lamang ng pagkabigla ng. Sa susunod na sandali, naramdaman niya ang isang walang hangganang puwersa na sumasalamin pabalik mula sa defensive chi barrier ni Alvin na dumadaloy sa kanyang kamao. Ang puwersang ito ay lubos na pamilyar sa kanya. Iyon mismo ang puwersang ginawa ng kanyang Starfall Feast. Umalis. Sumimangot si Alvin. Napagtanto niya na baka masyadong malayo ang narating niya kaya't nanginginig ang katawan niya at nagmamadaling umatras. Si Megan, sa kabilang banda, ay hindi naka-atres sa oras. Bagamat pinigilan ni Alvin ang karamihan ng reflective force mula sa kanyang greater teleportation, mayroon pa ring maliit na halaga na hindi pinansin ang defensive chi barrier sa katawan ni Megan, na dumaan sa kanyang kanang braso bago pumutok sa kanyang katawan. Kaagad, namutla ang mukha ni Megan. Lumipad siya tulad ng isang palaso na umaalis sa bowstring, bumababa patungo sa isang sulok ng arena ng labanan. Hindi maganda. Biglang may sumigaw mula sa labas ng battle arena. Sumulyap si Alvin sa harapan at ang kanyang ekspresyon ay agad na naging malungkot. Sa kasalukuyan, ang nakamamatay na maputlang si Megan ay walang kapangyarihan, hindi maigalaw ang kanyang katawan sa hangin. At ang ulo ng kanyang nahuhulog na katawan ay nasa isang banggaan patungo sa haligi sa sulok ng arena ng labanan. Ang matalim na gilid ng parisukat na haligi ay direktang nakaharap sa ulo ni Megan. Kung babanggain ito ni Megan, haantong ito sa hindi maisip na kahihinatnan. Sa mataas na plataporma. Naging malungkot ang ekspresyon ni Patriarch Aurelio habang naghahanda siyang iligtas si Megan. Ngunit mabilis siyang napatulala sa kinatatayuan muli. Sa sandaling ito, hindi lang siya. Maging ang lahat na nanunood ng labanan nina Alvin at Megan ay natulala. Sa sandaling ito, tila nakalimutan na nila ang tungkol kay Megan, na nasa napipintong panganib. Sa arena ng labanan, ang kabataang tila nagbagong anyo sa isang espiritong ahas habang siya ay kumikislap, na nagpapakita ng isang nakakagulat na bilis. Sa hangin sa itaas niya, tatlong sinaunang mammoth na silhouette ang biglang nabuo. Pambihira silang nakakasilaw. Hindi. Imposible. Imposible. Nang makita ang eksenang ito mula sa malayo, umiling si Alvin sa hindi makapaniwala. Ayaw niyang paniwalaan na totoo ito. Sa arena ng labanan. Nang mapansin na si Megan ay nasa nalalapit na panganib, si Alvin ay hindi makapag-abala tungkol sa anumang bagay, kaya't siya ay sumabog ng buong lakas, ipinahayag ang kanyang pinakamataas na bilis, at lumipad patungo kay Megan. Ngunit, nang siya ay nasa kalagitnaan, napansin niya na ang kanyang bilis ay bahagyang mas mabagal kaysa sa kinakailangan. Hindi. Kaagad, ang mga mata ni Alvin ay naging pulang-pula at nagpakawala siya ng hindi gustong umungol. Sa mataas na plataporma, napansin ito ni Patriarch Aurelio at ng mga elder, kaya nabaluktot ang kanilang mga ekspresyon. Ngunit sa oras na ito, kahit na hindi nila maabot ang Megan sa oras. Masyadong malaki ang distansya. Si Megan, nasabog na lumilipad, ay may bakas ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Mamamatay na ba ako? Bigla niyang nakita ang binata na nakasuot ng violet na may mabangis na ekspresyon habang desperadong lumipad patungo sa kanya. Sa sandaling ito, ang pagkabaliw ng kabataan ay nagdulot ng isang pakiramdam ng init sa kanyang puso. Kaya pala hindi naman talaga siya kasuklam-suklam. Ah! Si Alvin, na mabilis na kumikislap, ay biglang sumigaw. Umuumbok ang mga kalamnan sa kanyang buong katawan at nagsimulang gumalaw ang kanyang mga ugat.
Bang! Muli siyang nagpadyak sa lupa upang makakuha ng momentum. Sa sandaling dumampi ang kanyang mga paa sa lupa, ang isipan ni Alvin ay nag-flash sa isang eksena. Sa eksena, isang puti at itim na maliit na sawa ang mabilis na lumilipad na parang kidlat na kumikislap ng malabo, tila may nahuli si Alvin. Sa sandaling bumagsak ang kanyang katawan sa lupa upang makakuha ng momentum, ang kanyang spirit serpent movement technique ay sumailalim sa pagbabago dahil sa pagpilit ng mga pangyayari. Yugto ng mastery. Whoosh! Ang bilis ng pagsabog ni Alvin ay tumaas, kumikislap at dumarating sa tabi ng haligi bago si Megan. Ngunit ang layo ng ulo ni Megan sa sulok ng haligi ay napakalapit, na walang gaanong bakanteng espasyo sa pagitan. Si Alvin ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at direktang pinilit ang kanyang katawan na diretso sa pagitan niya at ng haligi. Bang! Bago pa man niya maiikot ang kanyang defensive martial skill, ang katawan ni Megan ay bumaba na, bumagsak sa yakap ni Alvin. Ang matinding pananakit na nagmumula sa kanyang likod ay naging sanhi ng pagmumutputla ng mukha ni Alvin at siya ay napaungol. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.